Si Gongner ay ang John Wick sa kwentong ito, kung saan napanatili niya maging number 1 assassin sa buong mundo. Sa hindi inaasahan ang parehong tao ay naging isang ordinaryong high school student, ngunit huwag kayong magpapaloko sa kanyang itsura dahil sa may pareho pa ding bangis ang binata kagaya ng kanyang nakaraang buhay, na tinatalo ng napakadali ang mga kalaban kahit na armado pa ito ng maraming sandata. Matapos niyang talunin ang mga kupal, ipinakilala niya naman ang kanyang sarili bilang ordinaryong high school student na gustong mamuhay ng mapayapa. Bago pa mangyari ang lahat ng mga naunang eksena, bumalik na muna tayo at kilalanin kung ano nga ba ang kanyang naging pamumuhay noon. Ang lalaking ito ay ang pinakamalakas na assassin sa lahat at ngayon ay nasa huling misyon siya para magretiro sa pagiging assassin. Ang kanyang target ay ang matandang chairman na si Akagi, na kung saan siya ay nagpapakita ng pambihirang bilis at iniiwasan ang mga balang humaharang habang tinatapos ang mga kalaban sa kanyang dinaraanan. Si Akagi ay wala ng pag-asang makasurvive sa puntong ito kaya naman nagmakaawa siyang buhayin siya. Mula sa isang sulok, si Akagi ay bigla namang tinapos ni Hayate na isa ding assassin na partner at best friend ng ating bida. Dahil sa utos ng organisasyon na patayin ang target nilang si Chairman Akagi, ang misyon naman ay matagumpay nilang natapos. Habang paalis na sila sa lugar, si Toji ay napansin ang phone screen ni Akagi at napansin ang kasama nitong anak sa litrato. Mula sa bahay ni Toji, ang girlfriend naman nito ay nagluluto ng kanyang paboritong adobo. Habang nasa daan pa uwi, si Hayate naman ay hindi matigilan ang pagpuri sa galing ni Toji kung paano nito inubos ang mga kalaban kanina. Nabanggit niya din kung gaano ito kagaling na assassin dahil nasa pinakatuktok ito ng pinakamagagaling sa lahat bilang number 1. Si Hayate ay nalungkot dahil sa balitang magreretiro na ang kanyang kaibigan para magbagong buhay. Dahil sa pagod na siya sa trabaho bilang maging assassin, gusto na ni Toji magkaroon ng normal na buhay kasama ang kanyang girlfriend at ang aso nilang si Jan. Si Hayate ay sinabi naman na siguradong mahihirapang mamuhay ng normal si Toji dahil ang alam lang daw nito ay ang pumatay. Ngunit sa hindi inaasahan, ang ating bida ay isang mapagmahal na lalaki na handa nang mag-propose sa kanyang girlfriend na si Mirai. Matapos niyang makauwi sa kanila, si Toji ay nag-ayos ng sobra para salubungin ang bago niyang buhay kasama ang kanyang pinakamamahal. Siya ay kinakabahan habang siya ay nasa labas ng pintuan. Ngunit siya ay biglang naalerto at nakaramdam ng pagkalugmok dahil bilang pinakamagaling na assassin alam niya na ang amoy ng dugo kahit medyo malayo pa ito. Matapos niyang pumasok ng mabilis sa loob, ang kanyang reaksyon ay hindi maipinta na tila nawala ng pag-asa dahil si Mirai ay nakita niyang naliligo sa sarili niyang dugo kasama ang alaga nilang aso na si Jan. Siya ay nalungkot ng sobra at nagtataka kung bakit ito nangyari kay Mirai. Mula sa kanyang likod, bigla niya namang naramdaman ang pagdating ni Hayate, na kung saan ito naman ay muling pinuri si Toji at nagpasalamat sa kanilang pinagsamahan. Ayon sa kanya, napag-utusan lang siya dahil hindi gusto ng kanilang organisasyon na mamuhay ito ng malaya at magkaroon ng normal na buhay matapos nitong tumanggi na maabot ang kanilang inaasam para sa mundo. Ayon kay Hayate, pinatay na nito ang girlfriend ni Toji upang makasama pa niya ito sa kabilang buhay. Dahil sa utos ng nakakataas na si Odin, tinapos niya na si Toji habang ito ay dinaramdam ang matinding kalungkutan. Si Hayate ay nasayangan din naman dahil sa kawalan ng isang napakagaling na assassin. Mula sa huling sandali ni Toji, siya naman ay napagtantong napakadaya ng tadhana at sinisi ang kanyang sarili sa pag-aakalang makakapamuhay siya ng normal kasama ang kanyang pinakamamahal. Bago pa siya mawala ng malay, narinig niya naman ang mga taong hindi niya kilala na nag-uusap na gusto siyang tulungan para makasurvive. Ilang sandali pa, siya ay tuluyan ng binuksan ang kanyang mga mata. Ngunit ngayong pagkakataon siya ay hindi na si Toji na isang assassin at wala na din sa kanyang tabi ang kanyang pinakamamahal matapos niyang muntikang mamatay. Ang ating bida ay biglang nahulog sa kama dahil sa biglaang pagkilos. Habang siya ay naglalakad, ramdam niya naman ang pagkahilo hanggang sa makita niya na lang na nasa katawan siya ng ibang tao. Ngayong pagkakataon, ang ating bida ay hindi na tulad ng dati dahil sa nasa katawan na lamang siya ng isang ordinaryong binata. Si Kaito Fujiwara ay kinausap ng doktor at sinabing matagumpay ang operasyon at rehabilitasyon na isinagawa nila sa kanyang utak na siyang matinding napinsala sa aksidente. Masaya ding sinabi ng doktor na makakalabas na ng hospital si Kaito. Muli na lang din daw magbabalik ang mga nawalang alaala ng binata habang namumuhay na ito ng normal dahil sa ngayon ay nakakaranas daw ito ng amnesia. Bilang si Toji sa nakaraan niyang buhay, naalala niya ang malungkot na sinapit ng kanyang girlfriend kasama ang pinakamamahal nilang aso na si Jan. Dahil sa pagpatay sa kanya ng walang awa ng kanyang matalik na kaibigan at partner sa matagal na panahon. Siya ay hindi inaasahang nalipat sa katawan ng binatang si Kaito Fujiwara na may malaking pagkakaiba dahil siya ang pinakamagaling na assassin na nailipat sa katawan ng inosenteng binata. Kaya naman nakaramdam siya ng malaking debuff sa kanyang sarili.
Sa loob ng 2 buwan na pananatili niya sa hospital, nalaman niyang nasagasaan ni Tracon ang nagmamay-ari ng katawan na kasalukuyan niyang ginagamit. Ang matinding impact ng truck ay nagdulot ng matinding pinsala sa utak ng binata, kaya naman ginawa lahat ng mga doktor ang kanilang makakaya para ayusin ito, hanggang sa magising na lang siya sa katawan ng binatang si Kaito. Si Toji ay nalaman din na bigla na lang nawala ang doktor na nagsagawa ng kanyang operasyon sa utak. Bago pa siya mawala ng malay noon narinig niyang sinabi ng isang lalaki na maayos pa ang kanyang utak at maaari pa nila itong maisalba. Siya ay naisip na kung nilipat nga daw ba ang kanyang utak sa katawan ni Kaito. Habang inaalala ang malungkot na pagkamatay ni Mirai, ang doktor ay nagulat para sa binata dahil bigla na lang itong umiyak nang hindi niya namamalayan. Sa kanyang paglabas naghihintay ang kanyang mga magulang para sa kanya. Ang nanay niyang si Kyoko ay naiyak sa tuwa dahil muli nilang makakasamang makapamuhay tulad ng dati ang kanilang anak. Ang tatay niyang manga artist ay hindi na din napigilang umiyak at excited niya na ding inalok si Kaito na umuwi na sa kanilang bahay. Matapos nilang makalabas ng hospital, si Kyoko ay malungkot pa rin dahil sa may amnesia ang kanilang anak. Ang tatay niyang si Taro ay naging positibo lamang dahil sa paglipas ng panahon, babalik lang din naman daw ang mga alaala ni Kaito. Si Toji ay malalim ang iniisip dahil sa ngayon walang naghihinala na hindi na siya ang dating Kaito Fujiwara. Kung sakaling tama ang kanyang hinala siguradong magpapakita din daw sa kanya ang mga taong naglagay sa kanya sa kasalukuyan niyang katawan. Nagdesisyon na lang din si Toji na pansamantalang mamuhay muna bilang si Kaito Fujiwara. Hindi nagtagal si Toji ay natulala matapos nilang makarating sa kanilang bahay. Habang pumapasok na ang pamilya sa loob, nalaman ni Toji noon na ang kanyang tatay ay isang successful na manga artist, habang ang nanay niya naman ay anak ng isang magaling na doktor. Nasa tingin ko ito ang doktor na gumawa ng operasyon para ilipat ang utak ni Toji sa apo nitong si Kaito. Dahil sa alam nilang may amnesia si Kaito, ang kanyang nanay ay itinuro na ang direksyon ng kwarto ng kanyang anak. Agad na itong pumunta sa kanyang kwarto at nalaman na ito pala ang itsura ng kwarto ng binata. Siya ay napansin na normal na kwarto lamang ito ng isang high schooler. Dahil sa reaksyon ng mag-asawa kanina napagtanto niya din naman na sobrang mahal ng mga magulang ni Kaito ang kanilang anak. Si Toji ay napansin ang mga litrato ng pamilya ni Kaito at muling naalala na ganitong kasiyahan ang gusto niyang maranasan noon kasama si Mirai at si Jan. Sa pangalawang buhay na ibinigay sa kanya, at para bigyang galang ang katawan ni Kaito siya ay nangakong hindi gagawa ng bagay na makakapagpalungkot sa pamilya nito. Matapos niyang makita ang isa pang litrato na may kasamang dalaga, siya naman ay nagtaka kung sino ito dahil mula sa kanyang pagkakaalam ay 3 lamang sila sa kanilang pamilya. Upang magampanan ni Toji ang katauhan na kanyang ginagamit, nagpasya siyang mas kilalanin pa si Kaito. Matapos lumipas ng araw, mula sa labas ng bahay nila ay may isang dalagang dumating na may personal service pang limousine para bisitahin ang binata. Ang tatay niya ay agad lumabas at nakilala ang dalaga bilang si Yuzuha na kababata ni Kaito. Si Toji ay sumilip para makita ang taong dumating, ngunit si Yuzuha naman ay bigla itong sinunggaban dahil nag-alala at na-miss niya daw ito ng sobra. Habang kinikilig si Kyoko sa isang sulok, napansin naman ni Toji na mukhang kababatang kaibigan ito ni Kaito. Si Yuzuha ay inalok na si Kaito para isabay ito sa pagpasok sa school, habang si Toji naman ay napansin na mukhang sobrang yaman ng dalaga dahil sa may limousine pa itong service. Si Taro ay sinabing may amnesia pa si Kaito, ngunit ang dalaga naman ay sinabing alam niya na ito at siya na daw ang bahala sa kanilang anak. Sinabihan niya din ang mga magulang ni Kaito na magsasagawa sila ng party para i-celebrate mamayang gabi ang paggaling ni Kaito na sinang-ayunan naman ng mag-asawa. Mula sa eskwelahan, si Tetsuya ay balak na daw isagawa ang kanilang plano mamayang gabi. Ang dalawa ay kinabahan sa balak nilang gawin kay Yuzuha dahil sa anak daw ito ng makapangyarihan at mayaman na tao. Si Tetsuya ay napansin na gustong umatras ng kanyang mga kasama na kanila namang itinanggi habang kinakabahan. Ayon kay Tetsuya, kahit gustuhin nilang umatras ay wala na silang magagawa dahil sa natanggap na daw nila ang ibinayad na pera sa kanila. Pinaalala niya din sa kanyang mga kasamahan na hindi basta tumatanggap ng kapalpakan ang mga taong kanilang pinagtatrabahuhan na nagpanginig naman sa itlog ng kanyang mga kasama. Hindi nagtagal napansin na ni Tetsuya ang pagdating ng service ng dalaga. Nagtaka din siya na para bang siya ang boyfriend ni Yuzuha at tinanong na kung sino nga daw ba ang kasama nitong lalaki. Ang kasamahan niya naman ay ipinaalam na kababata ito ni Yuzuha na wala din daw ito ng ilang buwan sa kanilang eskwelahan dahil sa aksidenteng nangyari sa binata. Si Tetsuya ay tamang ngiting kontrabida lamang na tila ba may binabalak na masama. Ang dalawa ay nagpaalam na sa isa't isa para pumasok sa kanilang magkaibang klase. Habang pinagmamasdan niya ang dalaga, napansin niya naman na napakamaalaga nitong kaibigan. Dahil sa unang beses pumasok ng pinakamahusay na assassin sa paaralan, nagtaka siya na kung ito na nga daw ba ang tinatawag na classroom.
Siya ay tinanong din ang kanyang kaklase kung saan nga daw ba ang kanyang upuan, na ikinatuwa naman ng kanyang kaklase na makita muli si Kaito. Bigla na lang din itong kinabahan at natakot, at ito ay dahil sa biglang paglitaw ng grupo ni Tetsuya habang sinasabi na walang upuan si Kaito sa kwartong ito. Ang inosenteng si Toji na walang alam tungkol sa eskwelahan ay tinanong na kung saan nga daw ba matatagpuan ang kanyang mesa. Matapos alukin si Toji na sumama sa grupo, siya naman ay nagtaka na kung bakit sila nasa rooftop ng gusali. Dahil sa nakangiti lamang ang mga lalaki habang sinasamahan siya nito kanina, inakala niya naman na nagiging mabait lamang ang mga ito sa kanya. Hindi nagtagal na pagtanto niyang mga kalaban ito ni Kaito. Si Tetsuya ay napansin na kinakabahan na daw ang binata at hindi na ito makapagsalita dahil sa matinding takot na nararamdaman nito. Dahil sa paglapit ni Kaito sa girlfriend daw ni Tetsuya, susuntukin na lang daw nila ng 3 beses si Kaito kung luluhod ito sa kanyang harapan. Ito ay binalaan din si Kaito na lumayo daw sa girlfriend niyang si Yuzuha na ipinagtaka naman ng ating bida na marinig. Si Tetsuya ay sinabing tama ang narinig ni Kaito, binalaan niya din ito na mamamatay ang binata kapag hindi ito lumayo kay Yuzuha. Si Toji ay nakasiguro ng mga kalaban sila ni Kaito, kaya naman binalaan niya ang mga kupal na wala siyang balak na saktan sila. Dahil sa ayaw niyang madamay ang mga mahalagang tao sa buhay ni Kaito, binalaan ni Toji ang grupo na lumayo sa kanila ni Yuzuha kung gusto pa daw nilang mabuhay ng mapayapa. Ang grupo ng mga pangit ay nagsimulang mainis sa sinabi ni Kaito, habang ang boss naman nilang unggoy na si Tetsuya ay papatayin daw si Kaito dahil sa sinabi nito. Ang kupal ay tuluyan ng sumugod sa number 1 assassin sa mundong ito, kaya naman ang binata ay relax lamang na nakatayo at hindi nakaramdam ng kahit kaunting kaba. Gamit ang mahabang experience niya bilang pinakamahusay na assassin, siya ay madaling nabasa ang balak gawin ng normal na taong si Tetsuya. Si Toji ay nag-ala ipo Makunochi at nagpakawala ng matinding suntok sa sikmura, na nagawa namang makapagpasuka kay Tetsuya. Ang mga kasamahan ni Tetsuya ay nanginig na naman ang itlog matapos nilang mapagtanto na magaling makipaglaban si Kaito. Gamit ang kanyang legendary secret technique siya ay muling pinuruhan sa ulo ang kanyang kalaban. Gamit ang teknik na natutunan niya pa kay Guki Shibukawa, ibinalibag niya ang kalaban na mas malaki pa ang katawan sa kanya. Hindi nagtagal ang tsismosang si Yuzuha ay dumating matapos masagap ang tsismis na nasa panganib ang kanyang future husband. Bigla na lang din siyang nagulat matapos makitang nag-aura farming si Kaito. Matapos mapansin ni Toji ang pagdating ni Yuzuha, ang dalaga naman ay nagtaka na kung siya nga daw ba talaga si Kaito. Si Kaito ay sandaling natigilan sa tanong at sinabing tumakas siya sa klase nang bigla siyang maipit sa gulo ng dalawang grupong nag-aaway na agad namang naintindihan ng dalaga. Ngunit mula sa kanyang nabalitaan ay kinaladkad daw nila Tetsuya si Kaito. Sinabi din ni Yuzuha na inakala niyang si Kaito ang tumalo sa grupo, ngunit imposibleng magawa daw ito ng ating bida. Ang dalaga ay biglang nagulat dahil sa nakita niyang dugo sa kwelyo ni Kaito. Habang sinasabi ng binata na hindi niya ito dugo, ang dalaga naman ay natarantang sinabing huwag siyang takutin ni Kaito dahil ayaw niya daw ang may mangyari ding masama sa kanya. Na ipinagtaka naman ng ating bida at agad na ding humingi ng tawad kay Yuzuha dahil sa pag-aalala nito. Ang dalawa ay paalis na sa lugar habang si Kaito naman ay tumingin ng matalas sa grupo ng mga kupal. Dahil sa dinanas niyang kahihiyan, si Tetsuya ay nagsimulang may tinawagan upang makabawi siya sa ating bida. Ang gabi ay mabilis nang sumapit sa bahay nila Kaito. Masaya din silang nagdiwang dahil sa matagumpay na paggaling ng binata. Habang nagkakasiyahan sila sa mesang puno ng masarap na pagkain, si Toji naman ay natulalang pinagmamasdan ang dalawa. Siya ay muling naalala noong kasama niya pang kumakain si Mirai. Ang malupit na assassin ay tinira ang paborito niyang adobo, habang ang cute na si Jan naman ay tila gusto din nito, na ipinagdamot naman ni Toji. Si Mirai ay natuwa sa reaksyon ni Jan dahil may sarili naman daw itong pagkain. Matapos niyang maalala ang masayang nakaraan kasama ang dalawa, siya naman ay napangiti na lang dahil ganito daw pala kasaya ang magkaroon ng pamilya. Si Kyoko ay nag-alala kay Yuzuha dahil gabi na daw at hindi pa ito dumadating. Si Taro ay nabanggit din naman na may mahirap na pinagdadaanan sa ngayon ang dalaga. Dahil sa assassin instinct ni Toji, siya naman ay nakaramdam ng hindi magandang mangyayari. Bigla na lang din siyang nakatanggap ng tawag mula kay Yuzuha. Siya ay tinanong kung nasaan na ang dalaga. Matapos marinig ang boses ni Tetsuya sa kabilang linya, siya naman ay agad naalala at nakilala kung sino ito. Si Tetsuya ay pinuri ang pagiging matalino ng binata. Sinabi niya ding pumunta si Kaito sa lugar na kanyang sasabihin sa kanya. Binalaan niya din si Kaito na hindi ito pwedeng hindi pumunta o magsumbong sa iba dahil kung gagawin niya ito ay may mangyayari daw na masama kay Yuzuha na kasalukuyang bihag ng mga kupal. Mula sa kabilang linya narinig ni Kaito ang pagsigaw ni Yuzuha at binalaan siyang huwag nang pumunta para sa kanya. Ang binata ay naintindihan na ang gustong mangyari ni Tetsuya, kaya naman tinanong niya na ang lokasyon ng kailangan niyang puntahan.
Matapos ang kanilang usapan, nagtaka naman si Taro kung nasaan na daw si Yuzuha, ngunit nagkunwari naman si Kaito na hindi si Yuzuha ang tumawag sa kanya, bigla din siyang nagpaalam para umalis ng sandali, na ipinagtaka naman ng kanyang mga magulang. Si Kaito ay inosenteng sinabi naman na ilang minuto lang siyang mawawala, kaya naman huwag daw mag-alala ang kanyang mga magulang para sa kanya. Mula sa abandonadong factory, may mga delinkwente ang nakaabang kasama na din ang unggoy na si Tetsuya. Matapos niyang makausap si Kaito, nagtaka naman si Suo kung bakit pa ito ginawa ni Tetsuya. Matapos batuhin ng later si Tetsuya, sinabi din ni Suo na delikado kung malalaman ng mga pulis ang kanilang ginagawa. Si Tetsuya ay nalaman daw na gustong mapagsalita ng organisasyon si Yuzuha para makuha ang ipinamanang bagay sa dalaga. Habang nag-uusap ang dalawa, si Yuzuha naman ay naririnig ang mga ito. Ayon kay Tetsuya, pinapunta niya si Kaito sa lugar na ito dahil sa nalaman niyang matalik na kaibigan ito ni Yuzuha. Siguradong magsasalita na din daw ang dalaga sa nalalaman nito kung bubugbugin nila si Kaito sa harap ng dalaga. Ayon kay Tetsuya, ginagawa niya ang lahat ng effort na ito upang makasali daw siya sa organisasyon na kinabibilangan ni Suo. Si Suo ay hinayaan na ang plano ni Tetsuya, ngunit siguradong may paglalagyan daw ito kapag pumalpak pa siya. Matapos niyang tawagin ang dambuhalang si Inogami, ito naman ay nagbigay ng patikim kung gaano siya kalakas at biglang winasak ang pader sa isang suntok lamang. Matapos niyang lumingon kay Tetsuya, ito naman ay naintindihan na ang kanyang sasapitin kung sakaling pumalpak siya sa kanyang plano. Ang dalaga ay biglang sumigaw dahil hindi daw makakataka sa batas ang mga kriminal na kumidnap sa kanya, habang ang bodyguard niyang si Kawai ay pinatahimik ang dalaga at sinabing huwag na nitong inisin ang masasamang ubod ng pangit. Dahil sa kanyang sinabi, muli na namang nainis si Tetsuya at biglang sinipa si Kawai. Habang pinapahirapan niya ang bodyguard, ang dalaga naman ay sinabing tumigil na ito. Dahil sa buhay niya na ang nakataya, pinilit niya namang magsalita na si Yuzuha kung ayaw daw nitong may mamatay pang ibang tao. Ang dalaga ay binantaan si Tetsuya na kakagatin nito ang kanyang sariling dila hanggang mamatay siya sa kawalan ng dugo kung patuloy na may gagawing masama ang kupal, na mas lalong nagpakaba naman kay Tetsuya. Siya ay iniisip na sana dumating si Kaito. Si Tetsuya ay ipinaliwanag din na may maraming armado siyang kasamahan sa lugar na ito, habang ang dambuhalang si Inogami naman daw ay isang wrestler na naban dahil sa pinatay nito ang kanyang kalaban sa loob ng ring. Kinakabahan niya ding iniisip na kapag napatay nila si Kaito ay siguradong magsasalita na ang dalaga at magtatagumpay na ang kanyang plano na magsasagip ng kanyang buhay. Mula sa kawalan, mukhang nahanap na daw ni Kaito ang lugar. Ang mga tambay sa labas ng lugar ay nag-uusap nang may biglang mapansin ang isa sa kanila, at ito ay walang iba kundi ang ating bida na si Toji na nasa katawan ng binatang si Kaito. Habang naglalakad ng walang pakialam si Kaito, namukhaan naman ng isang lalaki na ito ang binatang kanilang hinihintay. Ang binatang asasin ay bigla na lang ginulat ang tatlo, at asintadong inatake sila sa kanilang Adam's apple gamit ang kanyang hinliliit. Ang dalawang feeling artista ay natulala, matapos nilang makitang bumagsak ang kanilang mga kasama. Ang dalawa ay agad na ding umatake ng hindi nag-iisip, ngunit nang dahil sa bilis at lakas ni Kaito, siya ay nagawang mabali ang baseball bat ng kalaban, at nagawa pang mag-ala Lebron at dinakdak ang kalaban sa basurahan. Binalaan niya din ang mga kalaban sa paligid dahil sa maghahalimaw na daw siya ngayong pula ang buwan. Habang kinakabahan sa isang sulok si Tetsuya, sinabi naman ni Suo na malaki ang pagkakataon na hindi pumunta ang binata na kanilang hinihintay dahil sa isa lang naman daw itong bata. Si Tetsuya ay nahulog na ang yosi sa kanyang bibig sa matinding kaba, habang inaalala niya din naman ang pambubugbog sa kanya ni Kaito. Siya ay sinabing hindi normal ang binatang ito, ngunit may bigla na lang naman narinig si Suo na kabuluhan sa labas, na sinasabing dumating na si Kaito Fujiwara. Si Yuzuha ay nagulat sa narinig, habang si Tetsuya naman ay patuloy bumabahag ang buntot. Hindi nagtagal, ang isang kasamahan nila ay tumilapon sa loob ng gusali at eksaktong sa harapan pa ni Tetsuya. Si Inogami ay natuwang makita si Kaito, habang ito naman ay tinatapakan ang kalaban sa ilalim ng pintuan. Muli niyang binalaan ang kanyang mga kalaban, dahil hindi pa daw siya sanay makipaglaban ng hindi pumapatay. Si Suo ay hindi makapaniwala dahil sa nagawang mapabagsak ng binata ang napakamarami nilang tauhan sa labas. Si Kaito ay seryoso ding tinanong ang mga kalaban na kung nasaan nga daw ba ang kanyang Yuzuha. Mula sa isang sulok sumigaw si Yuzuha at tinanong kung bakit pumunta si Kaito sa lugar na ito. Gamit ang pandinig niya bilang asasin, nalaman niya na mang-ayos lang ang kalagayan ng dalaga. Dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, nalaman niya din kung gaano karaming kalaban ang nasa paligid at kung gaano niya katagal matatapos ang laban. Habang mabilis niyang tinatalo ang mga kalaban sa paligid, si Suo naman ay nagsimulang mataranta at magtaka sa kanyang mga nakikita. Si Tetsuya ay nagsimula na din gumapang palayo upang makatakas sa laban, habang iniisip na isang halimaw ang ating bida.
Hindi nagtagal siya ay bigla na lang nahuli ni Kaito at sinabing pagbabayarin ito ng ating bida dahil sa kanyang mga ginawa. Matapos ang napakaraming pagsuntok, ang mga buto naman sa katawan ni Tetsuya ay nagsimulang madurog. Pinatalsik niya din ito gamit ang isang malakas na atake na nagawa namang makapagpatakbo sa mga kalaban, na ikinainis namang makita ni Suo at napagtantong hindi na pangtao ang kakayahan ng binatang kanilang kalaban. Ilang sandali pa nagawa naman ng makarating ni Kaito kay Yuzuha. Habang kinakalasan niya ang dalaga, may suntok naman na parating sa kanya. Dahil sa malakas na pagyanig ng atake ni Inogami, ang dalaga naman ay muling nataranta sa mga nangyayari na ikinagulat din naman ni Suo. Si Kaito ay nagawang mapigilan ang suntok at sinabi sa dalagang ayos lang ang lahat at maghintay lamang daw ito ng kaunting oras. Nagawa din ni Kaito na makasipa matapos niyang dumepensa, ngunit si Inogami naman ay napangiti lamang at handa na namang umatake. Habang sinasangga ang mga atake ng kalaban para maiba ang direksyon nito, muli na naman siyang nakatama ng malakas sa dambuhalang kalaban. Si Inogami ay sinabing magaan lang ang suntok ni Kaito, ngunit makikita namang na-dislocate na ang ilong nito dahil sa lakas ng impact ng atake. Dahil sa maliit niyang katawan, hindi niya daw magagawang makatanggap ng direktang tama sa kalaban, hindi niya din daw magawang mapabagsak si Inogami sa isang suntok tulad ng kanyang normal na ginagawa sa kanyang mga kalaban. Si Inogami ay muling umatake ng buong puwersa, habang si Kaito naman ay ginamit ang kanyang bilis upang makaiwas at makapwesto sa blind spot ng kanyang kalaban. Dahil sa kanyang abilidad bilang assassin siya, ay nag-focus na atakehin ang isang parte ng katawan ng dambuhalang kalaban. Matapos niyang paulanan ng suntok ang isang parte ng katawan, si Inogami ay nasaktan ng malubha sa nabali nitong buto sa katawan na tuluyan namang nakapagpabagsak sa kanya. Siya ay tumingin sa natitirang mga kalaban, na bigla namang nakapagpatakbo sa kanila ng dahil sa takot. Hindi nagtagal na gawa na ni Kaito makalasan ang dalaga. Matapos imulat ni Yuzuha ang kanyang mga mata, siya naman ay nakita na din si Kaito na tila normal lamang na binata. Ayon sa ating bida, ayos na ang lahat at hindi magtatagal ay magigising na din ang bodyguard nitong si Kawai dahil hindi naman daw malala ang mga injury nito. Habang nanginginig si Yuzuha, napansin naman ni Kaito na kinakabahan ito dahil sa nangyari. Siya ay biglang nahila at ang dalaga ay bigla namang nagalit sa kanya at sinabing dapat nagtawag ito ng mga pulis. Nagpasalamat si Yuzuha sa kanya habang nagagalit at sinabing huwag na siya ulit nitong papakabahin. Matapos niyang makitang umiiyak ang dalaga, muli niya namang naalala si Mirai na palaging sinasabing huwag siyang papakabahin ni Toji. Matapos niyang maintindihan ang mga nangyayari, sinabi niya naman na huwag na itong mag-alala, hindi na din daw ulit siya gagawa ng makapagpapaalala kay Yuzuha dahil ayaw niya daw maging malungkot ang dalaga. Habang walang masabi si Yuzuha, hindi naman nagtagal ay nagising na din si Kawai. Dumating na din ang mga pulis sa lugar, kaya naman inalok na ni Kaito ang dalaga para umuwi. Habang naglalakad si Suo sa isang iskinita at inire-report ang mga ginawa ni Kaito sa kanyang boss. Mula sa kabilang linya ang lalaki naman ay sinabing huwag nang mag-alala si Suo dahil nagpadala na daw siya ng isa sa mga lance na ikinagulat naman ni Suo na malaman. Ayon sa lalaki, kailangan daw nilang tapusin ang mga taong hadlang sa kanilang kagustuhan. Ilang sandali pa matapos ang kidnapang nangyari, siya naman ay natutulog at bigla na lang nagising. Ang mga magulang niya ay mahimbing na natutulog, habang siya naman ay biglang lumabas ng kanilang bahay. Si Kaito ay nagtaka na kung ano ang gusto ng grupo kay Yuzuha para umabot ang mga ito sa panginidnap ng dalaga. Dahil sa hindi natagpuan ang leader ng mga kidnapper, siya naman ay nakaramdam ng hindi magandang mangyayari sa hinaharap. Habang naglalakad, iniisip niya naman na ayaw niyang madamay pa ang iba sa gulong kanyang kinakaharap. Mula sa kawalan, si Kaito ay biglang inatake, na kanya naman nagawang maiwasan. Ang kalaban ay pinuri si Kaito matapos nitong makaiwas sa pag-atake, habang si Kaito naman ay alam na daw na sumusunod ito sa kanya, kaya naman lumayo siya sa kanilang bahay upang hindi na madamay ang kanyang mga magulang. Tinanong din ang binata na kung anong kailangan nito sa kanya. Ang lalaki ay natuwa sa kakayahang ipinapakita ni Kaito dahil mukhang totoo daw ang balita na hindi ito isang ordinaryong binata. Si Kaito ay napansin na kakaiba ang taong ito sa kanyang mga nakalaban kanina, kaya naman nagtaka siya kung bakit ito sumusunod sa kanya. Dahil sa hindi man lang daw kinabahan si Kaito matapos ang mapanganib na pag-atake, siguradong pareho lang daw sila ng pinagmulan ng ating bida. Ang assassin na si Sanjo na isang number 67 Lance ay nagsimula ng maghanda para tapusin si Kaito, habang ang ating bida naman ay nakaramdam na mukhang nanggaling ang kanyang kalaban sa parehong organisasyon na kanyang pinanggalingan. Mula sa ibang lugar, ang tatlong miyembro ng Lance ay nag-uusap mula rito. Ayon kay Akatsuki, dapat noong simula pa lang gumamit na sila ng Lance sa misyon. Ang organisasyon ng Great Will ay may kapangyarihan para gumawa ng kaguluhan sa buong mundo dahil meron itong mga assassin na may bilang na mahigit sa 1,000 na may pambihirang kakayahan.
Ang organisasyon ay may grupong tinatawag na Lance na binubuo lamang ng 100 na pinakamagagaling na assassin. Ayon kay Minami, isang batang babae lamang ang kanilang target, kaya naman hindi na daw nila kailangan magpadala ng Lance. Hindi pa din daw napatunayan na hawak ng dalaga ang secret treasure na Fenrir Seed, kaya naman hindi daw pwedeng kumilos ang mga miyembro ng Lance. Ayon kay Yashima, ipinadala niya na daw si Sanjo sa misyon, na ikinagulat naman ng dalawa. Dahil kailangan daw ng permisyon ni Odin upang makapagpadala sila ng Lance sa misyon. Si Hashima ay sinabi naman na binigyan na siya ng permisyon ni Odin dahil kailangan daw nilang tapusin kaagad ang mga hadlang sa kanilang organisasyon. Habang nagpapatuloy ang dalawa sa kanilang inkwentro, napansin ni Kaito na isang professional killer ang kanyang kalaban base sa fighting stance nito. Tama din daw ang kanyang hinala dahil sa hindi lang daw normal na kidnap for ransom ang pagdakip nila kay Uzuha. Si Sanjo ay napansin na hindi talaga ordinaryong bata si Kaito dahil wala man lang daw itong kabang nararamdaman kahit na may nakatutok ng patalim sa kanyang harapan. Hindi nagtagal na una nang sumugod si Kaito ngunit hindi naman siya tumatama. Napansin din ni Sanjo na isa talagang assassin ang binata dahil sa marunong itong targetin ang kanyang mga vital points. Si Kaito ay naalerto matapos gamitin ni Sanjo ang kanyang patalim sa ating bida. Si Kaito ay biglang napaatras at makikitang nahiwa siya na kaunti dahil mas mabilis pa daw pala si Sanjo kesa sa kanyang inaasahan. Natuwa din ang kalaban dahil sa nagawang makaiwas ng binata sa kanyang atake. Dahil sa patalim ni Sanjo, mayroon itong kalamangan sa agwat ng pag-atake. Siya ay muling bumuelo para sumugod at nagpakawala ng napakaraming teknik ng pag-atake sa ating bida. Habang patuloy nakakaiwas si Kaito sa mga paghiwa ni Sanjo, napagtanto niya namang hindi siya mananalo sa bilis at lakas sa kanyang kalaban. Kaya naman kailangan niya daw gamitin ang kanyang paligid upang manalo kay Sanjo. Hindi nagtagal si Kaito ay bumangga sa isang poste at tila na corner na, kaya naman nagpaalam na si Sanjo sa binata at inaasahang mapapatay niya na ang ating bida. Matapos tumagos ng kanyang sandata sa poste, siya naman ay biglang nagulat dahil sa nagawang makaiwas ni Kaito. Siya ay umatake ng napakabilis sa kalaban at nagawang makadaplis. Na kanya namang ipinagtakang nagmintis siya. Si Sanjo ay nagawang makapag-counter-attack na bigla namang nagpaatras sa ating bida. Habang tumutulo ang dugo ni Kaito, siya ay hindi naman makapaniwalang nagmintis siya kanina sa kanyang atake. Napagtanto niya ding mailimitasyon ang kanyang katawan upang magawa ang normal niyang nagagawa noon sa mga kalaban. Si Sanjo ay inakalang magiging boring ang misyon na ito matapos niyang malaman na isang high school student lang ang target. Ngunit nagkamali daw siya at tinanong kung sino nga daw ba talaga ang binata. Nagsimula na ding magseryoso si Sanjo sa pakikipaglaban na ikinagulat naman ni Kaito dahil sa biglaang pagbabago ng aura ng kanyang kalaban. Habang siya ay nagpapakawala ng maraming pag-atake, ang puno ay nagawa niya namang mapatumba at ang ating bida naman ay nagawang makapagtago sa isang sulok. Dahil sa matinding pagbabago ng lakas at bilis ni Sanjo, napagtanto ni Kaito na hindi normal na assassin ang kanyang kalaban. Hindi nagtagal muling umatake si Sanjo at naramdaman si Kaito na nagawa namang mahiwa ang konkretong gripo. Dahil sa mga ipinapakita ni Sanjo sa ating bida, nakasiguro naman siya na kasing lakas ng isang lance ang kalibre ni Sanjo. Habang patuloy ang pagdami ng hiwa sa katawan ng ating bida, sinabi naman ni Sanjo na tatapusin niya si Uzuha matapos niyang patayin si Kaito. Ang binata ay nakaramdam ng kakaiba at muling naalala ang namatay niyang girlfriend na bigla namang pumalit bilang si Uzuha. Matapos niyang makaramdam ng galit, bigla na lang naman siyang umatake ng mabilis nang walang alinlangan kay Sanjo. Sa bilis ni Kaito nagawa niyang unahan ang atake ni Sanjo at binali ang kamay nito. Matapos tumilapon ng patalim sa ere, hindi naman nagtagal nang magawa itong masalo ni Kaito. Umatake din siya ng mabilis gamit ang patalim na nagawang mahiwa si Sanjo. Siya ay nagtaka kung anong ginawa ng ating bida dahil hindi niya man lang daw nasundan ito ng kanyang mga mata. Tinanong niya din na kung sino nga daw ba talaga si Kaito. Dahil sa ayaw na muling maranasan ni Toji ang kanyang naramdamang pagkalugmok noong mamatay si Mirai, siya naman ay nangako sa kanyang sarili na poprotektahan si Uzuha kahit na anong mangyari sa pagkakataong ito. Si Sanjo ay nagsimulang bumulwak ang dugo, ngunit ito naman ay ganado pa din at muling sumugod. Siya ay nag-umpisang mainis dahil sa hindi na tumatama ang kanyang mga atake. Habang sinasanggalahat ni Kaito ang mga atake ni Sanjo, si Sanjo ay mas lalong nainis, ngunit mabilis namang kumilos si Kaito at nagawang mahiwa ang hita ng kalaban. Ang kanilang laban ay nagpatuloy ngunit napagtanto naman na ni Sanjo na nagbago na ng tuluyan ang ating bida. Si Sanjo ay muling umatake, ngunit mabilis namang nahiwa ang kanyang braso at nabitawan ang kanyang sandata dahil nabasa na ni Kaito ang kanyang mga paggalaw. Si Kaito ay mabilis nang sumugod habang si Sanjo naman ay nagmadaling pinupulot ang kanyang sandata. Siya ay mabilis na namang nahiwa ang isa niyang braso na ikinagulat naman ni Sanjo dahil hindi man lang niya nasundan ang pagkilos na ginawa ni Kaito.
Dahil sa galing ng paghawak ng patalim ng binata, nakumpara niya naman ito sa pinakamalakas na asasin na si Gungnir. Matapos niyang matalo sa ating bida, napagtanto niya namang wala siyang laban noong una pa lang. Dahil sa nasira na ang kanyang mga tendons sa mga nahiwang parte ng katawan, siya ay hindi na maigalaw ang dalawa niyang kamay at isang paa. Si Kaito ay iniwang makagalaw ang isang binti ni Sanjo, habang ang ibang parte naman daw ng katawan nito ay hindi niya na daw magagamit sa pagpatay, na ipinagtaka naman ni Sanjo na kung bakit ito ginawa ng binata. Si Kaito ay sinabi namang walang magandang dulot ang pagiging assassin. May mga tanong din daw siyang dapat masagot ni Sanjo dahil kung hindi buhay nito ang kapalit. Tinanong niya kung sino ang nagpapapatay sa kanya at kung bakit nila tinatarget si Yuzuha. Si Sanjo ay napatawa lang naman dahil hindi daw siya magsasalita kahit patayin pa siya ni Kaito. Hindi nagtagal parating na ang mga pulis. Habang abalang iniisip ni Kaito ang dahilan ng pagpunta ng mga pulis sa lugar na ito, si Sanjo naman ay ginamit ang oportunidad na ito upang makalayo sa ating bida. Sinabihan niya din si Kaito na umalis na sa lugar kung gusto pa nitong mapanatili ang kanyang normal na buhay. Si Kaito ay biglang natigilan at iniisip kung magkakaroon nga daw ba ng normal na buhay ang katulad niyang pagpatay lamang ang nalalaman. Mula sa grupo ng mga Lance, sila ay nalaman na ding natalo si Sanjo. Si Akatsuki ay natuwa namang malaman ang balita at nagsimulang magtaka kung sino nga daw ba talaga ang tumalo kay Sanjo. Si Izumo ay may nabalitaan daw kay Sanjo bago ito mawalan ng malay, dahil ayon kay Sanjo kapareho daw ng galing ng binata si Gungnir sa paghawak ng patalim na ikinaintriga naman ng dalawa. Pati ang masiyahing si Akatsuki ay nagseryoso dahil hindi niya matanggap ang balitang kapareho ng isang binata si Gungnir. Si Izumo ay naintindihan naman ang reaksyon ni Akatsuki dahil sa laki daw ng paghanga nito kay Gungnir. Si Minami ay sinabi namang nagiging malaking problema na ang ating bida matapos nitong mapigilan sila ng 2 beses sa isang gabi lamang. Nagawa din nitong makatalo ng isang Lance na mas lalong nakaagaw ng kanilang pansin. Nagtaka na din si Yashima kung sino nga daw ba talaga ang binata dahil sa nagawa pa nitong maibalik ang pangalan ng patay ng si Gungnir. Matapos niyang gamutin ang kanyang sarili, siya naman ay sinabing tapos na siya sa buhay ng pagiging assassin. Dahil hindi niya pwedeng hayaan na lang si Yuzuha at matapos niyang makatalo ng Lance, hindi na daw siya makakaiwas pa sa gulo. Siya ay kailangan din daw na mapalakas ang kanyang katawan upang hindi siya matalo ng kanyang mga kalaban. Si Akatsuki ay sinabing siya na ang gagawa ng misyon, na ikinatuwa naman ni Izumo dahil alam daw nitong seryoso na ang kanilang kinakaharap ngayon. Si Akatsuki ay ang number 9 sa grupo ng Lance at sinabing siya ang tatapos sa ating bida na si Kaito Fujiwara. Ang isang araw ay mabilis nang lumipas sa bahay nila Kaito. Ang kanyang pamilya at si Yuzuha naman ay muling nagdiwang dahil sa matagumpay na paggaling nito at sa paglabas niya sa hospital. Ang tatay niya ay nagluto ng fried rice na para bang isang bata ang nagluto, kaya naman si Yuzuha ay binigyan si Kaito ng mas masarap na adobo na siya daw ang mismong nagluto. Matapos niya itong matikman, muli niya namang naalala si Mirai at si Jan. Habang tulala si Kaito ng matikman ang pagkain, tinanong naman ng dalaga na kung hindi nga daw ba masarap ang kanyang niluto. Si Kaito ay biglang nilamutak ang pagkain, at sinabi niya ding napakasarap nito, na ikinatuwa naman ni Yuzuha na marinig. Si Kyoko ay sinabing marami pa silang nilulutong pagkain kaya naman nag-alok ng tulong ang dalaga. Habang pinagmamasdan niya ang tatlo, nagpasalamat naman si Kaito sa kanila dahil sa masayang experience na ito. Hindi nagtagal ang binata naman ay sinamahan na pauwi si Yuzuha, tinanong niya din kung kamusta ang seguridad nito. Ayon kay Yuzuha maraming pulis ang nakapaligid sa kanilang bahay, kaya naman ayos lang daw siya. Nagtaka si Kaito kung bakit hindi isinama ni Yuzuha si Kawai. Ayon sa dalaga masyadong maingay si Kawai kaya naman hindi daw siya mag-enjoy kapag isinama niya ito. Nagpasalamat din si Yuzuha dahil sa ngayon lang ulit siya sumaya ng sobra. Nalungkot din siya matapos maalala ang namatay niyang tatay na ikinagulat naman ni Kaito na malaman. Ayon sa dalaga namatay ang kanyang tatay 2 buwan na ang nakaraan na halos kasabay lang daw ng aksidente ni Kaito. Ang ating bida ay namangha din naman kay Yuzuha dahil sa bigat ng pinagdadaanan ng dalaga ay nanatili itong masaya habang magkasama sila. Ang dalaga ay napansin na nagbago si Kaito ng kaunti na kanya namang ikinagulat. Ayon sa dalaga para daw itong bata katulad noon na prinoprotektahan siya kahit na napakalaki pa ng mga nambubuli. Nagtaka din si Yuzuha na kung paano nga daw ba siya nito niligtas sa pagkakakidnap. Si Kaito ay nautal namang sinabi na basta na lang tumakbo ang mga kalaban na mas lalo namang ipinagtaka ng dalaga. Bigla niya ding sinabi na hindi na ito importante dahil ang mahalaga ay pumunta si Kaito para iligtas siya. Ayon kay Yuzuha inakala niyang mamamatay na siya noon kaya naman masaya daw siyang makita si Kaito noon sa kanyang harapan. Si Kaito naman ay sinabing lagi siyang nasa tabi ni Yuzuha para tumulong na mas lalo namang nagpakilig sa dalaga. Dahil sa saya ni Yuzuha nakipag-selfie naman siya sa ating bida. Gagawin niya din daw itong lock screen upang laging maalala ang araw na ito.
Ang dalaga ay muling naiyak dahil kailangan niya daw magpakatatag kahit wala na ang kanyang tatay. Si Kaito ay napagtantong pareho lang sila ni Yuzuha na nawalan ng mahal sa buhay, kaya naman mas desidido pa siya ngayong protektahan si Yuzuha. Habang nagpapalit ng lock screen si Yuzuha, nanlaki naman ang mata ni Kaito sa gulat sa kanyang nakita. Ayon sa dalaga, siguradong hindi ito kilala ni Kaito dahil sa kanyang amnesia. Matapos masilayan ang litrato sa cellphone ni Yuzuha, naalala naman ni Kaito na nakita niya na ito noon sa kanyang ginawang huling misyon. Siya ay napagtantong pinatay niya ang tatay ni Yuzuha, na ipinagtaka naman ng dalaga kung bakit ito tahimik. Hindi nagtagal mula sa kwarto ni Kaito, siya naman ay patuloy nag-overthink sa mga nangyari. Kinabukasan sa klase ni Kaito, nabalitaan ng mga estudyante na may transfer student silang kaklase at inaasahan na sana gwapo ito. Iniisip ni Kaito na nagawa niyang makatalo ng lance, ngunit hindi daw titigil ang organisasyon sa pag-target kay Yuzuha. Habang iniisip na kailangan niyang iligtas si Yuzuha, ang teacher naman nila ay dumating na at handa nang ipakilala ang kanilang bagong kaklase. Si Kaito ay nagtaka sa pamilyar na boses na narinig, habang excited naman ang lahat sa bago nilang kaklase. Si Kaito ay biglang nagulat, habang si Akatsuki naman ay nagpakilala sa klase bilang si Amagasa, na ipinagtaka naman ni Kaito kung anong ginagawa nito dito. Si Akatsuki ay agad din tumitig ng matalas sa ating bida na tila ipinapaalam na siya ang kanyang target. Gamit ang pambihirang abilidad ni Akatsuki, ito naman ay ginamit niya upang magpasikat. Namangha din ang iba dahil sa naging sikat agad ang transfer student sa kanilang eskwelahan. Mula sa isang sulok si Kaito ay nakataas pa din ang alerto, kalahating araw na ang nakalipas, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi pa din kumikilos si Akatsuki. Mula sa 100 miyembro ng lance, may 12 spears ang tinatawag, kung saan bawat isa sa kanila ang nagtataglay ng lakas na katumbas ng isang buong hukbong militar ng isang bansa. Ayon sa ating bida, isang seryosong misyon ang pagpapadala ng isa sa mga 12 spears. Kaya naman napagtanto ni Kaito na seryoso talaga ang organisasyon sa anumang balak nila kay Yuzuha. Dahil sa biglaang pagdating ni Akatsuki, iniisip naman ni Kaito na kung kakayanin niya daw ba itong matalo gamit lamang ang kasalukuyan niyang katawan. Kinabukasan si Akatsuki ay patuloy sa pagiging normal niyang estudyante, habang si Kaito naman ay patuloy nakataas ang alerto kung sakaling mag-umpisa na itong kumilos. Mula sa isang sulok dumating ang dalaga at sinabing gusto niyang samahan siya ni Kaito. Si Akatsuki ay bigla na lang sumulpot at agad nakilala si Yuzuha at nagpakilala na din sa dalaga. Nagtaka si Yuzuha kung paano nito nalaman ang kanyang pangalan, kaya naman sinabi ni Akatsuki na sikat ang dalaga dahil kilala daw itong tagapagmana ng Akagi family. Si Yuzuha ay bigla namang nalungkot at naintindihan din naman ang paliwanag ni Akatsuki. Habang patuloy nakikipag-usap ang lalaki sa dalaga, sumingit naman si Kaito at sinabing may injury sa ngayon sa daliri si Akatsuki matapos nitong magbasketball kanina, kaya naman dadalhin niya muna daw ito sa klinik. Ang ating bida ay tumingin ng matalas kay Akatsuki, kaya naman nakisama na lang din ito at sumang-ayon sa kanyang sinabi. Ang dalaga ay nakaalis na din naman at nagpasalamat sa ating bida habang iniisip na niligtas na naman siya ni Kaito sa sensitibong usapan para sa kanya. Hindi nagtagal, ang dalawa naman ay nasa rooftop na. Tinanong din ni Akatsuki kung magtatapat nga daw ba ito ng pag-ibig sa kanya. Habang seryoso lang si Kaito, sinabi naman ni Akatsuki na nagpapatawa lamang siya. Ayon sa kanya, mas maganda daw pala sa malapitan si Yuzuha, kaya naman nag-uumpisa niya na daw itong magustuhan. Si Kaito ay nanatiling seryoso at tinanong kung balak nga daw ba ni Akatsuki na maghiganti sa assassin na kanyang tinalo. Ito ay patuloy natutuwa dahil si Kaito daw pala talaga ang nakatalo kay Sanjo. Muling tinanong ng ating bida kung bakit nila tinatarget si Yuzuha, kaya naman sinabi na din ni Akatsuki na gusto nilang makuha ang secret treasure na ipinamana kay Yuzuha ng kanyang tatay. Dahil sa skills na mayroon ang ating bida na nagawang makatalo ng lance, inalok ito ni Akatsuki na sumali sa kanilang organisasyon na ikinagulat naman ni Kaito. Ayon kay Akatsuki, pumapatay ang kanilang organisasyon ng mga taong dapat mamatay at kumikita ng malaking pera. Kung sakaling si Kaito daw ang magtatanong kay Yuzuha tungkol sa secret treasure, malamang magsalita daw ito. Dahil sa kanyang alok niya sa ating bida, himala na daw na makakahinga pa ng buhay ang dalawa matapos nitong bastusin ang reputasyon ng kanilang organisasyon. Binalaan niya din si Kaito na kung patuloy itong tatanggi sa kanilang gusto ay mamamatay din ang ibang estudyante. Ang ating bida ay bigla namang kumilos ng mabilis at sumugod kay Akatsuki, na patuloy namang nakakaiwas sa mga pag-atake. Nagtaka din si Akatsuki dahil mukhang alam daw ni Kaito ang kanyang balak na gawin. Ilang sandali pa nagawa namang mahuli ni Kaito ang kamay nito at nakitang may bomba sa kamay ni Akatsuki. Alam din daw ng ating bida na signature move ni Akatsuki ang gumamit ng bomba sa kanyang pakikipaglaban na kanya namang ikinagulat malaman. Si Akatsuki ay umatras habang sinasabi na masyadong maraming alam si Kaito para sa isang high school student.
Si Akatsuki ay biglang gumamit ng 6 na bomba sa kanyang plano, na ikinagulat namang makita ni Kaito. Matapos niyang ibinato ang mga bomba, si Kaito naman ay kumilos ng mabilis at nagawang makuha ang 3 bomba. Gamit ang kanyang skills bilang pinakamagaling na assassin siya ay nagawa ng paraan upang makuha ang natitirang 3 bomba. Matapos ang kanyang ginawang pagsagip, napagtanto naman ni Akatsuki na hindi daw talaga normal si Kaito. Sa hindi inaasahan si Akatsuki ay may isa pang bomba na ibinato papunta sa mga estudyante. Si Kaito ay muling kumilos ng mabilis, ngunit ito naman ay hindi niya na nagawang maabutan pa. Matapos ang isang pagpitik ng daliri, ang bomba naman ay agad sumabog sa itaas ng mga estudyante. Matapos ang nangyaring pagsabog, sinabi naman ni Akatsuki na walang nasaktan sa pagsabog dahil pinasabog niya ito ng mas maaga. Habang naiinis si Kaito sa ginawa ni Akatsuki, ito naman ay muling tinanong kung sino nga daw ba talaga ang ating bida at muli din itong inalok sa kanilang organisasyon. Si Kaito ay natigilan ng sandali at sinabing isa lang siyang normal na high school student na gustong protektahan si Yuzuha. Si Akatsuki ay wala nang nagawa at sinabing baka magbago ang isip ni Kaito kung sakaling may mamatay talagang mga tao. Si Kaito ay biglang sinabi ang pangalan ni Gungnir na nagawa namang makuha ang atensyon ni Akatsuki. Si Kaito ay tuluyan ng sinabi na siya talaga si Gungnir ang pinakamagaling na assassin. Si Akatsuki ay bigla namang nainis dahil sa pagbigkas ni Kaito ng pangalan ni Gungnir. Mula sa pintuan may taong naghahanap ng mga estudyante upang ma-evacuate paalis sa lugar dahil sa pagsabog. Si Akatsuki ay nagsimulang umalis, binigyan niya din ng 3 araw si Kaito upang mag-isip sa kanyang alok. Binalaan niya din ang ating bida na magsisisi si Kaito kapag nagpatuloy pa itong nagkunwaring si Gungnir. Habang natataranta ang mga estudyanteng paalis sa eskwelahan, inalok naman ni Yuzuha na sumabay na si Kaito pauwi. Si Kaito ay sinabi namang may pupuntahan pa siya, binalaan niya din si Yuzuha na manatili na lang sa bahay nito dahil baka umaaligid lang daw ang mga nangidnap sa kanya noong nakaraan. Na sinang-ayunan naman ng dalaga. Si Kawai ay sinabi ding tama ang sinabi ni Kaito, nag-umpisa na din daw siyang mag-training ng martial arts simula kahapon upang mapanatiling ligtas si Yuzuha. Ilang sandali pa, paalis na ang dalaga at nagpaalam na sa binata. Matapos makaalis ni Yuzuha, siya naman ay tumingin na naman sa kawalan, kung saan nandito naman si Akatsuki, na iniisip na hindi niya hahayaang bastusin ang pangalan ni Gungnir. Habang nasa biyahe ng tren si Kaito, iniisip niya naman na siguradong mababaling ang pansin nito sa kanya at pansamantalang hindi itatarget si Yuzuha. Ayon sa kanya si Akatsuki ang pinakabatang miyembro ng 12 Divine Spears. Magaling din daw talaga ang kakayahan nito dahil ilang beses niya na daw ito nakasama sa mga mapanganib na misyon. Matapos ang ilang laban nasasanay na siya sa kanyang bagong katawan, ngunit hindi pa daw ito sapat para makaharap niya ang 12 Divine Spears. Ayon sa kanya kailangan niyang gawin ang lahat kahit nakapalit pa nito ang kanyang buhay. Ilang sandali pa narinig niya ang lugar na Shibuya, bigla na lang din siyang naglalakad sa syudad habang nagtataka kung bakit siya nagpunta sa lugar na ito. Siya ay napasulyap din sa isang gusali kung saan dito siya nakatira noon kasama si Mirai. Matapos niyang mag-akyat bahay, siya naman ay nagtataka pa din kung bakit siya pumunta dito dahil wala naman na daw si Mirai sa lugar na ito. Matapos buksan ang pintuan, nagulat naman siyang hindi ito nakalak at inisip na malamang may trap na nakaabang para sa kanya. Habang pinagmamasdan ang lugar, naalala niya naman ang malagim na nangyari noon kay Mirai. Mula sa ibang lugar ay may parating, kaya naman agad siyang naghanda para lumaban. Sa hindi inaasahan nakita niya naman ang aso niyang si Jan na kanya namang ikinagulat. Habang palapit ito sa kanya, siya naman ay biglang naiyak. Wala pang paliwanag kung paano nabuhay si Jan, ngunit masaya akong buhay pa siya. Habang inaalala ang mga pinagsamahan nilang tatlo, si Kaito naman ay nasilaw ng kung ano sa isang sulok. Habang pinagmamasdan niya ang litrato nilang tatlo, muli niya namang naalala ang mga sinabi noon ni Mirai sa kanya na nagawa namang makapagpabuhos ng luha ni Toji bilang si Kaito. Matapos umalis ni Kaito sa dati nilang tahanan, siya naman ay inalala na kahit wala na si Mirai ay buhay pa rin ang mga masasaya nilang alaala. Matapos makita ang dalang aso ni Kaito, sinabi niya namang may mag-asawang matanda ang hindi na kayang alagaan ang aso kaya naman tinanong niya ang kanyang magulang kung pwede nga daw ba nila itong alagaan. Na kanila namang sinang-ayunan at tinanong na din kung anong pangalan ng cute na aso. Ang ating bida ay sinabi namang Jan dahil ito daw ang ipinangalan sa aso ng mga dating nagmamay-ari sa kanya. Hindi nagtagal si Kaito ay tinanong ang kalagayan ni Yuzuha, kaya naman sinabi nitong ayos lang siya. Nabalitaan din ng dalaga na may bagong aso sila Kaito, kaya naman tinanong niya kung pwede nga daw ba itong pumunta sa kanila, na agad namang pinagbawalan ni Kaito. Habang masayang nagchat-chat ang dalawa, ang eksena naman ay nalipat sa isang private plane. Mula rito si Akatsuki ay natuwa dahil mukhang nakapagdesisyon na daw si Kaito na kanya namang sinang-ayunan. Ang ating bida ay sinabing gusto niyang harapin si Akatsuki sa school rooftop dahil sa lugar na ito niya daw papabagsakin si Akatsuki bilang si Gungnir.
Si Akatsuki ay bigla na namang nainis at nagawang mawasak ang kanyang cellphone. Iniisip niya din na imposibleng maging si Gungnir si Kaito. 3 taon na ang nakaraan sa Middle East kung saan kasagsagan ang nangyayaring giyera. Si Akatsuki ay pagod na at hindi na kayang lumaban. Ang mga kalaban nila ay parating na sa kanya at agad itong tinutukan ng baril at handa ng tapusin dahil sa pagpatay nito ng napakarami sa kanilang mga kasamahan. Mula sa kawalan ang mga kalaban naman ay mabilis na nahiwa, nakagagawa ng walang iba kundi ng ating bida, na ikinamangha namang makita ng batang si Akatsuki. Nagpasalamat din si Toji sa ginawa nito sa laban, ngunit ngayong pagkakataon ay siya na daw ang bahala sa lahat. Ang eksena ay nalipat sa eskwelahan kung saan dumating na din si Kaito. Nagtaka si Akatsuki kung bakit naka-uniform ang ating bida kung lalabanan siya nito, kaya naman sinabi ni Kaito na plano niyang pumasok sa klase mamaya matapos niya talunin si Akatsuki. Siya ay natawa na lang din naman dahil sa pareho daw sila ng plano. Ayon kay Akatsuki, nagkukulang sa bilis at lakas si Kaito, ngunit naalala niya din daw talaga si Gungnir sa binata. Sinabi niya ding idolo niya si Gungnir kaya naman hindi niya daw mapapatawad si Kaito sa pagpapanggap nito. Sinabi niya din na gusto niyang durugin si Kaito dahil sa ginawa nito, pinaalam niya din na naglagay siya ng bomba sa eskwelahan. Kaya niya din daw itong pasabugin kahit anong oras gamit ang kanyang prosthetic na kamay. Sinabi niya ding mamamatay ang lahat ng tao sa eskwelahan na ito mamaya kung mamamatay si Kaito. Habang inaalala ng ating bida si Yuzuha, sinabi naman ni Akatsuki na kailangan siya nitong patayin kung gusto ni Kaito na mapigilan ang pagsabog. Ang ating bida ay sinabi naman na patutulugin niya lang ito para mapigilan ang pagsabog na ikinagulat naman ni Akatsuki. Ayon sa binata hindi siya lumaban sa kanya para patayin si Akatsuki dahil gusto niya lang daw itong pigilan. Si Akatsuki ay sinabi namang hindi siya kayang talunin ni Kaito at bigla na lang kumilos ng mabilis. Habang nagpapakawala ng maraming atake si Akatsuki, iniisip naman ni Kaito na may kalamangan siya sa laban na ito dahil sa alam niya na daw ang ugali at mga diskarte nito. Habang gumagawa ng mga pag-atake si Akatsuki, si Kaito naman ay inaasahan na ang gagawing ito ng kanyang kalaban. Matapos ang malakas na pagsabog, lumikha naman ito ng makapal na usok. Gamit ang malakas na left hook ni Akatsuki, nagawa naman ni Kaito na makaiwas at handa ng mag-counter-attack na nagawa namang makadurog sa buto ni Akatsuki. Ito ay bigla na lang umikot mula sa ere at nagpawala na naman ng suntok na nagawa namang makapagtilapon sa ating bida. Si Akatsuki ay pinuri si Kaito dahil sa ginawa nitong pagtalon paatras upang maiwasan ang malakas na suntok gamit ang kanyang prosthetic na braso. Hinamon niya din si Kaito at ipakita daw nito kung siya nga daw ba talaga si Gungnir. Si Kaito ay nagtamo ng matinding pinsala matapos makaiwas sa direktang atake. Napagtanto niya din na hindi niya matatalo ang 12 Divine Spears porket alam niya ang kakayahan nila. Siya ay nagsimulang mag-concentrate at iniisip na isa siyang assassin na hindi nagawang makapamuhay ng malaya. Dahil sa muli siyang nabuhay siguradong may dahilan daw ito na kailangan niyang ipagpatuloy. Habang pasugod si Kaito, iniisip niya naman na lalabanan niya ang lahat ng kanyang mga kalaban nang hindi sila pinapatay. Lalaban din daw siya para sa mga taong mahalaga sa kanya. Habang nagpapatuloy ang laban ng dalawa, si Kaito naman ay nakaramdam ng kakaiba sa kanyang utak at nagsimulang makaramdam ng kirot. Habang patuloy siyang inaatake ni Akatsuki, siya naman ay sinubukang basahin ang mga pagkilos nito. Siya ay biglang nasipa at napalayo sa kalaban, pinatalbog niya din ang bomba sa rubber ng kanyang sapatos, na gumawa naman ng pagsabog sa paligid. Si Kaito ay patuloy sa kanyang pagdepensa, hanggang sa lumitaw na lang si Akatsuki sa kanyang likod upang sumuntok ng malakas at tapusin na ang laban. Matapos maalala ang ginawang pag-opera sa kanyang utak, bigla naman siyang nakaramdam ng kakaiba. Matapos ang malakas na pagsuntok, si Kaito naman ay nagawang mahuli ang braso nito, at tila nakaramdam ng kakaibang lakas sa loob ng kanyang katawan. Si Akatsuki ay nagulat sa ginawa ni Kaito kaya naman napaatras na lamang ito. Mula sa ating bida siya naman ay nagtataka dahil sa napakalinaw daw lahat ng kanyang nararamdaman na para bang nakikita niya raw ang iniisip ng kanyang kalaban. Si Akatsuki ay nagtaka na din dahil sa biglaang pagbabago ni Kaito. Siya ay muling naalala na nasa blind spot na siya ni Kaito ngunit nagawa pa din siyang mapigilan ito. Siya ay naghanda ng mga bomba sa kanyang kamay at bumuelo na naman para umatake para subukin ang kakayahan ng ating bida. Si Kaito ay nag-abang sa gagawin ni Akatsuki hanggang sa bigla na lang itong nagbato ng bomba sa kanyang likod. Matapos ang malakas na pagsabog si Kaito naman ay nagawang makaiwas sa ataking napakabilis ni Akatsuki. Dahil sa pagsabog nadurog na din ang sahig ng rooftop. Natuwa na lang din si Akatsuki dahil tama lang daw na isang Divine Spear ang dapat tumapos sa kagaya ni Kaito. Ang nanay ni Kaito ay bigla na lang nagising at nakakarinig ng mga putok na inaakala niyang fireworks. Si Akatsuki ay patuloy ginagamit ang kanyang mga bomba upang gamitin ang malakas na pagbugso nito at makakilos ng mabilis.
Si Kaito ay iniisip din na dapat imposible niyang naiiwasan ang pag-atake dahil sa katawan niyang ito, ngunit hindi niya inaasahan na magagawa niyang makasabay dahil sa nagagawa niyang makita ang mga gagawin ni Akatsuki. Habang nababasa niya ang mga balak gawin ni Akatsuki, siya naman ay nagagawa agad itong i-counter at mapigilan. Matapos ang maraming pagsabog, ito naman ay gumawa na naman ng makapal na usok sa paligid. Si Kaito ay patuloy na babasa ang mga pagkilos ni Akatsuki at patuloy nakakaiwas sa mga atake. Nagawa niya na ding makapag-counter-attack na ikinagulat naman ni Akatsuki dahil napakarami niya na daw ginawang pag-atake ngunit hindi siya makatama kahit ni isa. Dahil sa lakas ng mga pagsabog dapat kanina pa daw nabibingi si Kaito, hindi na din daw dapat ito nakakahinga dahil sa kapal ng usok sa paligid na nalalanghap nito. Napansin din ni Akatsuki na mukhang nababasa ni Kaito ang kanyang mga ginagawang atake. Muli niya na lang din nakita si Toji sa ginawang stance ni Kaito, ngunit ito naman ay hindi pa din matanggap na si Kaito si Toji. Ang ating bida ay nagsimula na ding mapagod at mahirapang huminga dahil sa kanyang katawan na hindi nasanay sa pakikipaglaban. Dahil sa patuloy na pag-atras ni Kaito, siya ay tuluyan namang na-corner sa sulok. Si Akatsuki ay nakita din naman itong oportunidad upang makatama na siya ng atake at handa ng ibato lahat ng kanyang bomba. Matapos niyang ibato ang napakaraming bomba, si Kaito naman ay alam na daw ang gagawin at bigla na lang kumilos ng napakabilis. Si Akatsuki ay pinitik na ang kanyang daliri. Kaya naman muli na namang nagkaroon ng napakalakas na pagsabog sa lugar. Ang ating bida ay nakapikit lang ngunit malinaw niya daw na nakikita ang kalaban. Si Akatsuki ay nakaiwas sa suntok ni Kaito at nagawang makapaghanda ng sorpresang pag-atake gamit ang kanyang huling bomba. Siya ay bumuelo na ng atake kasama ang bomba, ngunit madali lang naman itong sinangga ni Kaito na ikinagulat naman ni Akatsuki. Habang pinagmamasdan niya ang mga pagkilos ng ating bida, ito naman ay tuluyan na siyang nasiko sa mukha. Gamit ang buong puwersang suntok, siya ay nagawa na ding matamaan ang kanyang kalaban. Dinagdagan niya pa ng pagsipa si Akatsuki, na nagawa namang makasira sa prosthetic na braso nito. Matapos niyang tumilapon sa labas ng rooftop, ito naman ay handa ng mahulog sa mataas na gusali. Mula sa nakaraan, kung saan magkasama ang dalawa sa misyon, si Akatsuki ay hirap ng kumilos kaya naman nirekomenda niyang iwan na siya ni Toji. Ayon kay Toji ayaw niyang may namamatay sa kanyang mga kasama, gagawin niya din daw ang lahat para lang masagip ang mga ito, na nakapagpamangha naman sa batang si Akatsuki. Mula sa kasalukuyan, nagtaka si Akatsuki kung bakit siya sinagip ni Kaito. Ang ating bida naman ay sinabing ang bomba lang ang gusto niyang pigilan dahil ayaw niya na daw pang pumatay pang muli. Si Akatsuki ay nagulat daw sa kakayahan ni Kaito, ngunit hindi daw ito sapat para matalo nito ang organisasyon. Ang ating bida naman ay sinabing mananalo pa rin siya kahit anong mangyari dahil gagawin niya daw ang lahat para mangyari ito. Si Akatsuki ay muling naalala si Toji sa katauhan ni Kaito habang sinasabi naman nito na tatalunin niya ang grupo ng Great Will pati na din si Odin. Si Akatsuki ay bigla na lang natawa dahil sa sinabi ng binata dahil baliw na daw ito. Si Kaito ay sinabi naman na kahit hindi ito maniwala sa kanya, ngunit si Akatsuki ay sinabi na din naman na naniniwala siya at tinawag na siyang Mr. Toji. Ayon sa kanya si Toji lang daw ang kilala niyang magsasabi ng mga kabaliwang sinabi ni Kaito. Si Akatsuki ay tinanong na kung ano nga daw ba ang ginagawa nito sa isang payatot na katawan, kaya naman nagpaliwanag si Kaito na inakala niyang patay na siya noon, ngunit bigla na lang daw siyang nagising sa katawang ito. Itinuro niya din ang kanyang utak at sinabi na mukhang nilipat ito sa katawan ng batang ito, na ikinagulat namang marinig ni Akatsuki. Ayon kay Kaito malamang si Odin daw ang nagpautos upang patayin siya noon. Habang patuloy nagugulat si Akatsuki sa kanyang naririnig, inalok naman siya ni Kaito ng tulong dahil sa kailangan daw nito ng lakas. Si Akatsuki ay tumanggi sa alok dahil sa alam niya nang si Toji ang nasa katawan ni Kaito hindi niya na daw ito magagawa pang patayin. Tinanong ni Kaito kung babalik na nga daw ba ito sa organisasyon, ngunit sinabi naman nitong hindi na ipinagtaka naman ni Kaito. Ayon kay Akatsuki mag-iimbestiga siya dahil hindi daw siya makapaniwalang papatayin ni Odin si Toji. Matapos nitong umalis sa lugar, si Kaito naman ay bigla na lang bumagsak na kanya namang ipinagtaka. Matapos mawala ng malay ni Kaito, may tauhan namang dumating at sinabing kailangan nilang kunin si Gungnir. Mula sa kawalan, si Toji naman ay biglang nagising sa hindi niya malaman na lugar. Hindi nagtagal lumitaw ang katauhan ni Kaito na ikinagulat naman ng ating bida. Ang binata ay sinabi din na kailangang protektahan ni Toji si Yuzuha gamit ang kanyang katawan. Habang inaabot ni Toji ang binata, ito naman ay bigla na lang nagising at nakita si Jan sa kanyang harapan. Matapos niyang magising sa loob ng kanyang kwarto, ang nangyari naman sa eskwelahan kaninang madaling araw ay ibinalita na din sa telebisyon. Si Taro ay nagulat sa balita, habang si Kyoko naman ay napagtantong bomba pala ang kanyang naririnig kaninang madaling araw. Si Kaito ay nagchat din sa kanyang nanay at sinabing pagod siya matapos manggaling sa eskwelahan.
Si Taro ay sinabi din naman na hayaan muna nila si Kaito dahil siguradong pagod daw ito dahil sa daming nangyayaring kaguluhan sa paligid nito. Habang nagpapahinga si Kaito, siya naman ay nagtataka pa din kung paano siya napunta sa kanyang kwarto matapos niyang mawalan ng malay. Natuwa din siya dahil naniwala si Akatsuki sa kanya, iniisip niya din na kung kakayanin niya daw ba ng kanyang katawan na maipakita sa 12 Divine Spear ang kanyang lakas para makinig din sa kanya tulad ni Akatsuki. Si Kaito ay inalala din ang nangyari sa kanya sa kalagitnaan ng laban dahil bigla na lang daw pumasok ang mga iniisip at nararamdaman ni Akatsuki. Siguradong patay din daw siya kung sakaling hindi niya ito naranasan. Siya ay biglang nakatanggap ng tawag at nakitang nanggaling ito kay Yuzuha. Siya ay biglang nag-alala at agad tinanong kung anong nangyari sa dalaga. Ngunit ito naman ay sinabing linya niya ito dahil hindi daw nag-reply si Kaito sa kanyang text kanina. Si Kaito ay humingi ng tawad dahil kakagising niya lang daw. Ibinalita din ni Yuzuha ang nangyari sa kanilang school kaya naman wala daw silang pasok ng 1 linggo. Ang dalaga ay naghinala sa ating bida at tinanong na kung wala nga daw ba itong kinalaman sa nangyari, na kanya namang ipinagtaka. Ang dalaga ay nalaman daw sa nanay ni Kaito ang nangyari sa kanyang panghihina matapos nitong manggaling sa eskwelahan, kaya naman ang ating bida ay napaisip na lang na matalas daw talaga maghinala si Yuzuha. Sinabi din nitong nasa panganib din ang dalaga na kanya namang sinang-ayunan. Si Kaito ay sinabing huwag mag-alala si Yuzuha dahil kahit ano daw ang mangyari poprotektahan niya ito. Ang dalaga ay bigla namang namula at sinabing hindi siya nito maloloko kahit magsabi pa ng mga ganito si Kaito. Matapos may mag-doorbell sa kanilang bahay, bigla namang lumabas si Kyoko. Napansin niyang walang tao, ngunit may nakita naman siyang parcel. Ang nanay niya ay kumatok sa kwarto ng binata at sinabing may dumating itong order na ipinagtaka naman ni Kaito dahil sa wala naman daw siyang binili sa TikTok shop. Matapos niyang makipag-usap sa dalaga, siya naman ay hawak na din ang kahon at nalaman agad kung ano ang eksaktong timbang nito. Dahil sa naramdaman niyang walang kahina-hinala sa kahon, binuksan niya na agad ito. Siya ay nagulat matapos niyang makita ang kanyang sandata noon. May sulat din sa kahon at sinabing nanggaling ito sa taong kilala siya. Si Kaito ay napansin din ang coordinate sa sulat, kaya naman nagpasya siyang dapat niyang makita ang nagpadala ng kanyang sandata. 3 oras matapos niyang matanggap ang kanyang sandata, si Kaito ay lumabas ng kanilang bahay upang puntahan ang lugar na nasa sulat. Nagtaka din siya na kung makikita niya nga daw ba talaga ang taong nagpadala ng kanyang sandata. Iniisip niya din na malamang ang taong ito ang naglipat ng kanyang utak sa katawan ni Kaito. Ilang sandali pa siya ay nakita na ang lugar at pumasok na din siya sa loob. Matapos niyang makaramdam ng kakaiba, siya naman ay maingat na naglakad sa paligid. Hindi nagtagal siya ay nakarating na sa underground parking lot. Habang patuloy siyang naglalakad, siya naman ay biglang inatake at nagawang maiwasan. Matapos makita ang tumamang bagay sa pader, ang dalawang kalaban naman ay lumabas na din sa isang sulok. Sila ay hindi na din nagulat na makaiwas ito sa crossbow dahil mula sa kanilang pagkakaalam ay kahit bala ay kaya nitong iwasan. Sinabi din nila na mukhang gumagana ng maayos ang utak ni Gungnir. Si Kaito ay tinanong na kung silang dalawa nga daw ba ang nagpatawag sa kanya dito. Ngunit si Roll naman ay sinabing malalakas lang ang kanilang kinikilala, kaya naman kailangan daw silang matalo ni Kaito. Matapos niyang makaiwas sa atake, may lumitaw naman sa kanyang likod na agad niya namang naiwasan at mabilis na nakalayo. Habang patuloy siyang inaatake ng dalawang kalaban, siya naman ay patuloy na nakakaiwas sa bawat atake. Si Kaito ay kumilos ng kakaiba ng kanila namang ikinagulat na bigla din namang nakatama sa kanila at makapagpatalsik. Si Roll ay nagtaka kung anong nangyari, ngunit ito ay sumugod na naman sa ating bida. Si Kaito ay muling naramdaman ang pakiramdam noong nakikipaglaban siya kay Akatsuki. Dahil sa nagagawa niyang mabasa ang susunod na gagawin ng kanyang kalaban, siya naman ay agad itong pinigilan habang bumuebuelo pa lang si Roll. Pinaulanan niya din ito ng suntok na muli namang nakapagpatilapon kay Roll. Si Reika ay wala nang nagawa, kundi ang isipin na totoong ito nga daw talaga ang pinakamalakas na assassin na si Gungnir. Si Roll ay muling tumayo, nag-umpisa din itong mainis at handa nang ibigay todo ang kanyang lakas. Habang naglalabas ng kung anong bagay, ang dalaga naman ay pinigilan na ito at sinabing hindi na ito kasama sa kanilang plano. Si Roll ay patuloy na inis dahil hindi niya daw hahayaan na mapahiya na lamang siya ng hindi nakakabawi. Mula sa isang sulok ay may dumating at pinatigil na si Roll na ikinagulat namang makita ni Kaito. Ang lalaki ay kinamusta si Toji at napansin na gumana ng maayos ang paglipat ng utak nito sa katawan ni Kaito. Ang ating bida ay patuloy na gulat at napansin na ito ang doktor ng Great Will na si Kuji. Tinanong ni Kaito na kung ito nga daw ba ang taong naglipat ng kanyang utak. Ayon sa doktor, siya ang nagtawag sa ating bida, ngunit hindi daw siya ang nagsagawa ng kanyang operasyon. Katulad din daw siya ni Toji na hindi na miyembro ng organisasyon, na ikinagulat namang malaman ni Kaito.
Si Kuji ay sinabi din na patay na daw talaga si Toji noong araw na yon dahil alam daw nila ang lahat ng nangyari. Si Kaito ay nagtaka na kung ano nga daw ba ang ibig sabihin ni Kuji. Siya ay sinabi naman na noong araw na namatay si Toji ay may lumabas na utos para patayin siya at ang gumawa nito ay ang partner niya mismo na ikinainis namang maalala ni Kaito. Ayon kay Kuji, piling tao lang daw ang nakakaalam na papatayin si Toji sa araw na yon at isa siya sa mga taong ito. Ayon sa kanya, nakipagtulungan siya sa ibang grupo para makuha ang bangkay ni Toji at ang kapalit ng kanyang pagtraidor sa Great Wheel ay ang kanyang proteksyon sa grupo na ipinagtaka naman ni Kaito. Ayon kay Kuji, binuo ng Japanese government ang grupong Argos para lamang pabagsakin ang Great Wheel. Sinabi din ni Kuji na ang Argos ang mismong gumawa ng paglipat ng utak ni Toji sa kasalukuyan niyang katawan. Si Kaito ay nakaramdam ng kakaiba matapos niyang mapagtanto na ginamit ng gobyerno ang kanyang utak. Ayon sa dalaga, ang Great Wheel ang kasalukuyang banta sa kanilang gobyerno, kaya naman sinabi din ni Roll na kinuha nila ang utak nito para makipagtulungan ito sa kanila. Si Kaito ay patuloy nakakaramdam ng kakaiba habang nakikinig sa mga paliwanag ng tatlo. Matapos mapagtanto ang mga nangyayari, siya naman ay tinanong sila kung alam nga rin daw ba nilang papatayin si Mirai noong araw na yon. Si Roll ay sinabi namang hindi niya kilala ang tinutukoy ni Kaito. Ang ating bida ay sinabi din ang tungkol sa kanyang abilidad at tinanong na kung epekto nga daw ba ito ng paglipat ng kanyang utak. Si Kaito ay bigla na lang nawalan ng malay dahil sa patuloy na pagsakit ng kanyang ulo, habang si Kuji naman ay naintriga sa nabanggit na abilidad ni Kaito. Mula sa ibang lugar, si Yashima ay tinanong na kung nasaan na si Akatsuki, kaya naman sinabi ni Izumo na hindi nila ito makontak at mahanap. Matapos makita ang article tungkol sa nangyaring pagsabog ng napakaraming beses sa eskwelahan, nalaman naman ni Minami na mukhang si Akatsuki ang may kagagawan nito. Si Yashima ay naghinala naman na baka natalo si Akatsuki sa laban, ngunit si Izumo naman ay sinabing hindi matatalo si Akatsuki, di bale na lang daw kung ang multo ni Gungnir ang nakalaban nito. Habang patuloy silang nagtataka kung nasaan si Akatsuki, si Izumo naman ay naghinala na baka may traidor sa kanila na nagmula sa Argos. Kaya naman sinabi ni Yashima na kailangan na nilang kumilos. Dahil sa kanyang inis, bigla na lang nabasag ang salamin sa kanyang harapan nang wala siyang ginagawa. Sinabi niya din na kailangan muna nilang madurog ang grupo ng Argos bago sila mag-focus na hanapin ang Fenrir Seed na sinang-ayunan naman ni Izumo. Ang eksena ay nalipat kay Toji na muling napunta sa kawalan. Ang kamalayan ni Kaito ay sinabi din na sa lugar na ito sila nagkakaisa, na ikinagulat namang makita ng ating bida. Tinanong ni Toji na kung kapangyarihan nga daw ba ni Kaito ang nararanasan niya, ngunit sinabi lang naman nitong maiintindihan din balang araw ni Toji ang kapangyarihang meron siya. Hindi nagtagal siya ay nagising na at iniisip na mukhang nanaginip na naman siya. Napatanong din siya na kung nasa kanya pa nga daw ba ang kamalayan ni Kaito. Ang doktor ay napansin na gising na si Toji, pinaalam niya din na 2 oras na itong nawalan ng malay. Ayon kay Kuji, chinek niya ang utak ni Toji matapos nitong mawalan ng malay. Sinabi niya din na walang anumang problema sa utak ni Toji. Ngunit masyado daw mataas ang activation level nito na malamang mas tumataas pa kapag nasa gitna siya ng laban. Ayon kay Kuji, gusto niyang malaman ang opinyon ng gumawa ng operasyon sa utak ni Toji. Mukhang delikado din daw ang sitwasyon ng utak ni Toji dahil sa side effect nitong nawawalan siya ng malay. Habang patuloy siyang nagpapaliwanag ng napakahaba, bigla naman siyang tinutukan ng patalim ni Toji at sinabing hindi pa nito sinagot ang kanyang tanong kanina. Muli niyang tinanong na kung hinayaan nga daw ba nilang mamatay si Mirai para lang i-recruit siya sa kanilang grupo. Si Kuji ay sinabi namang huwag magalit si Toji sa kanya dahil wala daw siyang alam sa plano na pagpatay sa girlfriend nito. Tinanong niya din si Toji na kung mas gusto nga daw ba nitong namatay na lang siya sa araw na yon. Ang pintuan ay biglang sinipa ni Roll at sinabing ibaba nito ang kanyang patalim. Pinaalala niya din na kasalukuyang nasa labas ang Great Wheel at gumagawa ng paraan para makontrol ang kapangyarihan sa mundo. Si Kaito ay nainis na lang, habang si Kuji naman ay sinabing may 2 bagay sa mundo para mapabagsak ang grupo ng Great Wheel. Ang isa dito ay ang ating bida at ang isa naman daw ay ang Fenrir Seed na tinatawag din nilang Secret Treasure. Si Toji ay naalala din naman na mukhang ito daw ang bagay na hinahanap ni Akatsuki mula kay Yuzuha. Tinanong ni Toji na kung anong gusto nilang gawin niya. Napansin ni Roll na mukhang gusto na nitong makipagtulungan sa kanila, ngunit sinabi naman ni Toji na misyon niya na ito noong una pa lang dahil siya daw ang mismong magpapabagsak sa grupo ng Great Wheel. Si Kuji ay sinabing balak nilang umatake sa isang base ng kalaban, at inalok niya si Toji na sumama sa misyon. Ipinaalam niya din na sa basing ito siya noon nagtatrabaho. Ayon kay Kuji, ilang tao lang daw ang may alam sa lugar na ito kung saan nagsasagawa ang organisasyon ng pag-aaral tungkol sa ebolusyon ng tao. Ang lugar daw na ito ay tinatawag na Avalon Lab kung saan pinag-aaralan din daw nila dito ang Fenrir Seed.
Ayon sa kanya, kung mapapasok nila ang lugar na ito, malalaman nila kung ano nga daw ba talaga ang gamit ng Fenrir Seed. Si Toji ay napagtanto din naman na malalaman niya sa lugar na ito ang dahilan kung bakit tinatarget ng organisasyon si Yuzuha. Matapos tanungin ni Toji kung kailan nila isasagawa ang misyon, ang eksena naman ay nalipat mula sa himpapawid. Mula sa nakaraan, sinabi ni Kuji na magtatamo ng malaking problema ang Great Wheel kung makukuha at masisira nila ang mga research sa Avalon Lab. Mula sa kasalukuyan, ang ating bida naman ay nagsimula ng mag-warm up ng kanyang sandata at handa na para isagawa ang misyon sa Avalon Lab. Habang nasa himpapawid, sila naman ay 3 minuto na lang ang layo mula sa Avalon. Si Roll ay napansin na hindi kinakabahan si Toji, na kanya namang sinang-ayunan. Mula sa operation room ng Argos, sila naman ay isinagawa ang plano nila. Sinabi din ni Kuji ang tungkol sa paggawa ng lugar ng malalakas na assassin. Sinabi niya din na kailangan nilang marating ang 3rd floor ng basement, dahil nasa lugar na ito daw ang mga pinaka-importanting data, pati na din ang tungkol sa Fenrir Seed. Ayon kay Roll, kailangan nilang makuha ang mga mahalagang data, at kung kakayanin ay kailangan nilang makontrol ang Avalon. Sinabi din ni Roll na gagawa sila ng 2 grupo na gagawa ng infiltration at diversion team. Ang ating bida ay sinabi naman na siya ang papasok mag-isa, ngunit si Roll naman ay sinabing sasama siya kay Toji. Mula sa helicopter, 1 minuto na lang ay kailangan na nilang tumalon. Kaya naman muling sinabi ng dalawa na kung sinong team ang sasama sa kanila. Matapos magbukas ng lagusan papuntang langit, sila ay walang makita dahil sa kapal ng ulap. Ngunit si Toji naman ay naramdaman na nasa ibaba lang nila ang gusali. Si Toji ay may gustong sabihin kay Roll bago sila tumalon, na kanya namang ipinagtaka. Ayon sa ating bida, hindi na daw siya si Toji dahil siya na daw ngayon si Fujiwara Kaito. Ilang sandali pa sila ay tuluyan ng tumalon papunta sa Avalon. Si Roll ay napansin na delikado ang ginagawa ni Kaito dahil sa bilis nito. Ngunit siya naman ay iniisip na gusto niya nang malaman ang dahilan kung bakit nga daw ba nila tinatarget si Yuzuha. Hindi nagtagal nakita na ni Kaito ang Avalon. Habang pababa na ang dalawa, sila naman ay tuluyan ng lumapag sa lugar. Habang sila ay nagmamasid sa paligid, napagtanto naman nilang tama ang impormasyon na sinabi ni Kuji sa kanila. Habang papasok na ang dalawa sa loob, bigla namang natigilan si Kaito dahil sa malakas na pagsabog na nangyari sa lugar. Si Kaito ay napagtanto din namang nag-umpisa na ang Team 1 na grupo ni Reika. Ang dalaga ay sinabi din naman mag-umpisa na ang dalawa na pumasok sa gusali habang abala silang gumagawa ng diversion na agad namang naintindihan ni Roll. Matapos mabuksan ang gate, ang ating bida naman ay naghanda ng kumilos. Hindi nagtagal ang lugar ay nalaman ng may umaatake sa kanila na ikinagulat naman ng mga taong nagtatrabaho sa lugar. Habang tumatakbo ang dalawa, napansin naman ni Roll na napakatahimik ng lugar at mukhang pumunta daw sa main gate at rooftop ang mga kalaban. Si Kaito ay biglang nakaramdam ng parating na mga kalaban, kaya naman mabilis siyang tumakbo na ipinagtaka naman ni Roll. Ang mga kalaban ay palabas na sa isang sulok, ngunit mabilis naman silang inatake ni Kaito. Matapos mapabagsak ang isang kalaban, ang 3 naman ay pinagbabaril siya, na nagawa niya namang maiwasan ang mga bala. Ang isang kalaban ay mabilis niyang pinaghihiwa, habang ang 2 naman ay inatake niya na din na nagawa namang makapagpatilapon sa kanila. Matapos mapabagsak ang 4 na kalaban, dumating na din naman si Roll, na kanya namang ikinagulat makita at napagtantong nagpigil lamang si Kaito noong nilabanan nila ito ni Reika. Habang iniisip na isa daw talagang halimaw si Gungnir, sinabi naman ni Kaito na magpatuloy na sila ni Roll. Mula sa control room, pinagmamasdan ni Izumo ang 2 pumasok sa Avalon. Mula sa isang sulok, may nagsabi naman na mukhang masarap ang dalawa. Kaya naman tinanong ni Izumo na kung gusto nga daw ba itong labanan ni Omega, na kanya namang sinang-ayunan. Habang siya ay kumakain, tinanong niya din naman na kung magagawa niya na nga daw ba ang kanyang gusto, katulad nila Izumo kung mapapatay niya ang 2, na kanya namang sinang-ayunan. Ayon kay Izumo, inutusan din daw si Omega na protektahan ang lugar na ito kahit na anong mangyari. Siya ay natuwa din naman dahil sa wakas ay masusubukan niya na ang kanyang lakas sa totoong mga kalaban. Si Kaito ay biglang natigilan na ipinagtaka naman ni Roll. Matapos maalala ni Kaito na gumagawa ng malalakas na assassin ang Avalon, tinawag niya naman si Roll na sumama sa kanya, na kanya namang ipinagtaka. Si Kaito ay sinabi naman na tuturuan nila ng leksyon ang mga taong inaakalang pagpatay lamang ang solusyon para mabago nila ang mundo. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang target na puntahan, ang mga kalaban naman ay pinapabagsak nila ng hindi pinapatay. Matapos ang malakas na sipa para mapatulog ang kalaban, sila ay nagpatuloy sa kanilang misyon. Si Omega ay tapos ng kumain at sinabing aalis na siya para harapin ang mga kalaban, kaya naman sinabihan na din ito ni Izumo na mag-ingat. Habang nangunguna si Kaito sa kanilang pinupuntahan, siya naman ay bigla daw naalala ang lugar na ito dahil ayon sa kanya sa lugar na ito daw siya nanggaling. Naalala niya din na sa lugar na ito siya sinanay at ginawa ng mga eksperimento para lumakas sa pakikipaglaban.
Matapos buksan ang isang pintuan, napansin na din naman ni Roll na narating na nila ang third floor na kung saan ginagawa ang pag-aaral sa mga tao. Matapos mapagmasdan ang lugar, napansin naman ni Kaito na mukhang nailikas na lahat ng research sa lugar. Mula sa isang sulok may bigla naman silang nakita sa kapsul, ngunit patay na daw ito ayon sa binata. Si Roll ay sinubukang maghanap ng pwede nilang makuha sa system. Si Kaito ay biglang tinawag si Roll. Ang ating bida ay may natagpo ang terminal na nananatiling bukas, kaya naman hindi nagtagal may nahanap si Roll sa system na walang iba kundi ang Project Fenrir. Si Kaito naman ay naisip din na malalaman niya na kung ano nga daw ba talaga ito. Habang kinukuha nila ang komplikadong data tungkol sa Fenrir Seed, nakita din naman nilang isang technical advisor si Chairman Akagi sa Avalon. Kaya naman napagtanto ni Kaito na isa ring researcher si Akagi sa lugar na ito noon. Si Roll ay nagsimula ng i-download ang data at sinabing aalis na sila matapos nito. Dahil tinapos nila noon si Akagi, mukhang iniisip daw ng organisasyon na nakayuzuha ang Fenrir Seed. Patuloy din siyang nagtaka na kung ano nga daw ba talaga ang bagay na ito. Si Kaito ay nakaramdam ng kakaiba na biglang nagpaluhod naman sa kanya. Siya ay nakaramdam ng matinding killing intent na direkta niyang natatanggap mula sa kung sino. Si Kaito ay biglang kumikilos at tila may hinahanap na ipinagtaka naman ni Roll dahil kailangan na daw nilang umatras. Ayon sa ating bida may nararamdaman siyang kalaban na napakalakas na hindi sila hahayaan na makatakas, kaya naman pupuntahan na lang daw nila ito. Si Roll naman ay hindi makapaniwala at sinabing mukhang nababaliw na si Kaito. Matapos nilang makapasok, sila naman ay nakarating sa isang malawak na kwarto. Habang nagpapatuloy sila sa paghahanap ng kalabang nararamdaman ni Kaito, bigla namang may nagsalita sa speaker at welcome sila sa lugar. Nagpakilala din si Izumo sa kanila at sinabi na isa lang daw siyang taga-subaybay sa ngayon sa lugar na ito. Ayon sa kanya, pinapanood niya ang dalawa simula noong makapasok ang mga ito. Si Roll ay napagtanto naman na hinayaan lamang sila ng kalaban na makuha ang natirang data, na sinang-ayunan naman ni Izumo. Si Kaito ay biglang may naramdaman na killing intent, bigla niya na lang din sinipa si Roll na ipinagtaka naman nito. Mula sa kawalan ay may bumagsak sa kanila, nagtaka din si Roll kung ano nga daw ba ang bumagsak sa kanila. Mula sa makapal na usok ito naman ay hindi makapaniwalang nagmintis siya sa kanyang atake. Dahil sa nagawa nila Kaito na makaiwas na pagtanto niya namang hindi sila ordinaryong kalaban. Si Kaito ay tinanong kung sino ang dumating, kaya naman sinabi niyang isa siyang experimental subject na ipinanganak sa lugar na ito. Sinabi niya din ang kanyang pangalan at siya din daw ang isa sa 12 Divine Spears. Na ikinagulat naman ni Kaito dahil may bago na daw palang Divine Spear. Siya ay nagsimula na din ganahan at handa nang makipaglaban sa ating bida. Habang patuloy nagtataka si Kaito sa baguhang Divine Spear, siya naman ay nakilala din si Izumo na isa ding Divine Spear. Pinaliwanag din ni Omega na siya ang papalit sa number 1 assassin na si Gungnir, kaya naman napagtanto ni Kaito na ito na daw pala ang papalit sa kanyang pwesto. Napansin ni Omega ang reaksyon ni Kaito, kaya naman siguradong may nalalaman daw ito. Si Omega ay masaya dahil sa unang beses niya palang makipag-usap sa mga tagalabas. Habang sinasabi niyang namamangha siya sa mga tao, si Roll naman ay nakahanda ng bumaril. Ayon sa kanya gusto niyang makipaglaro sa mga tao hanggang sa kamatayan, habang si Roll naman ay napansin na pwede na siyang magpaputok. Habang nakatalikod sinabi naman ni Omega na hindi siya mapapatay ng baril ni Roll. Na kanya namang ikinagulat. Matapos niyang bumuelo, umatake naman siya sa lapag na nakagawa naman ng makapal na usok sa paligid. Habang walang makita si Roll, sinabi naman ni Kaito na umatras ito na kanya namang ipinagtaka. Siya ay bigla na lang din tinamaan ng suntok na nagpatilapon naman kay Roll. Si Kaito ay mabilis sumulpot sa likod ni Omega, ngunit nagawa naman nitong makaiwas. Bigla na lang din siyang nakapag-counter-attack habang sinasabi na masaya siya sa ipinapakita ni Kaito. Si Roll ay may lakas pa at muling sumugod. Si Omega ay hindi pinansin si Roll dahil ang tunay na banta daw sa kanya ay si Kaito. Tinanong niya din si Kaito na kung bakit hindi ito umatake para mapatay siya. Napansin niya din na hindi pinatay ni Kaito ang mga inatake nitong sundalo kanina. Habang nagtataka kung bakit ito ginawa ni Kaito, sinabi niya din naman na alam niyang marami nang napatay noon ang ating bida, na kanya namang ikinagulat. Si Omega ay muling sumugod sa binata, ngunit mula sa kawalan ay biglang may tumama sa kanya na kagagawa ni Roll. Habang kinukuryente niya ang kalaban, bigla niya namang sinipa si Roll, na muli namang nakapagpatilapon sa kanya. Habang sinasabing sanay na siyang makuryente, inatake naman siya ni Kaito, na bigla namang nakapagpaatras kay Omega. Si Omega ay naamoy ang maraming buhay na kinitil sa sandata ni Kaito, ngunit kumukontra daw ito ng pagbuhay niya sa mga nakakalaban ng ating bida. Sinabi ni Omega na hindi siya matatalo ni Kaito kung hindi siya nito papatayin. Binuksan niya din ang tahi sa kanyang katawan para ipakita ang kanyang puso. Saksakin daw siya ni Kaito sa parteng ito kung gusto siyang matalo nito. Si Omega ay muling sumugod sa ating bida,
habang si Kaito naman ay iniisip na napakalakas nito, ngunit simple lang daw itong mag-isip. Matapos makaiwas sa malakas na suntok, mabilis namang kumilos si Kaito at handa nang umatake. Matapos niya itong mahiwa, sinuntok niya din ito ng malakas, na nakapagpatilapon kay Omega sa pader. Iniisip din ni Kaito na hindi siya matatalo ni Omega dahil sa para lang daw simpleng bata ang experience nito sa pakikipaglaban. Dahil sa nagawa na ni Kaito na mabigyan ng matinding pinsala si Omega, oras na din daw para makaalis sila dito sa lugar. Habang pinupuri ni Omega ang pakikipaglaban ni Kaito, ito naman ay biglang nagulat. Ang mga pinsala niya ay biglang gumaling at muling ipinaalalang sa puso ang targetin ni Kaito para matalo siya. Si Izumo ay sinabing si Omega ang pinakamalaking research sa Avalon, kaya naman tinanong niya kung may paraan nga daw ba sila Kaito para talunin ito. Habang nanghihina si Roll mula sa isang sulok, napansin niya namang isang halimaw daw si Omega. Mula sa nakaraan pinigilan siya ni Reika na gamitin ang kanyang secret weapon, ngunit ngayong pagkakataon ay kailangan niya na daw itong gamitin. Matapos ilabas ang isang bagay, bigla niya naman itong itinurok sa kanyang sarili, na bigla namang nakapag-transform sa katawan ni Roll. Matapos niyang gamitin ang pampalakas na bagay, sinabi niya namang ito ang tunay na lakas ng Argos. Si Roll ay nagsimulang maglabas ng napakalakas na aura, na agad namang napansin ni Kaito ang lakas na meron si Roll. Si Omega naman ay natuwa dahil sa bigla na lang daw nagbago ang kulay ni Roll at lumaki ang katawan. Siya ay bigla na lang nasuntok at hindi na pinatapos magsalita. Matapos mapatalsik si Omega, mabilis naman itong sinundan ng sipa ni Roll. Habang iniinda ang pinsala, si Roll naman ay patuloy lang sa pag-atake sa kalaban. Ayon kay Roll, overdrive daw ang tawag sa injection na kanyang ginamit na may kakayahang magbigay ng kakaibang lakas sa loob ng 10 minuto. Sinabi niya ding gagamitin niya ito para maipaghiganti ang kanyang mga mahal sa buhay. Habang nanunood si Izumo, siya naman ay namangha sa ginawa ni Roll at sa grupong Argos dahil may secret weapon daw pala sila na ganito. Napatanong din siya na kung sino nga daw ba ang mananalo sa nangyayaring laban. Habang nagpapatuloy na pinapahirapan ni Roll si Omega, bigla namang nakakita ng opening si Kaito para umatake. Matapos niyang mahiwa ito ng maraming beses, si Roll naman ay muling sumuntok na hindi naman tumama. Habang palayo si Omega sa kanilang dalawa, siya naman ay natuwa dahil bigla na lang daw lumakas si Roll nang hindi niya inaasahan. Ang mga pinsala niya ay bigla na lang gumaling at sinabing nag-uumpisahan niya nang maintindihan ang nangyayari. Si Roll ay sinabi din naman na kahit mag-regenerate pa ito ng maraming beses ay tatalunin niya ito kahit anong mangyari. Si Kaito ay iniisip na mabilis ang regeneration ni Omega, ngunit may kahinaan pa din naman daw ito. Habang pasugod si Roll, si Kaito naman ay binalaan ito na huwag ituloy ang pagsugod. Dahil sa patuloy na pagsugod ni Roll, si Omega naman ay nag-umpisa ng maka-adjust sa pakikipaglaban. Habang patuloy na umaatake si Roll, ito ay hindi naman na tumatama kay Omega. Bigla na lang din itong sumuntok na nagawa namang masaktan ng malubha si Roll. Si Omega ay naghanda ng malakas na atake, ngunit nagawa naman siyang mahiwa at mapigilan ni Kaito. Matapos niya itong suntukin at mapabagsak, si Roll naman ay napansin na nagpipigil lang daw pala ng lakas si Omega kanina. Si Kaito ay sinabi namang mali si Roll dahil ang ginagawa daw nito ay ginagaya ang kanilang estilo sa pakikipaglaban ng napakabilis na oras na ikinagulat naman ni Roll. Si Omega ay muli na lang natawa dahil sa masaya daw siyang mas matuto pa tungkol sa mga tao. Napansin ni Roll na mas naging madaldal na din daw si Omega, habang si Kaito naman ay sinabi na kailangan nilang pabagsakin ang organisasyon kahit anong mangyari upang wala na daw ang mamatay pa sa walang kwentang paniniwala ng Great Will. Dahil sa mga binibitawang salita ni Kaito, napagtanto naman ni Roll na nawalan din ito ng mahal sa buhay ng dahil sa Great Will. Si Kaito ay sinabing sa puntong ito ay matatalo na sila na ipinagtaka naman ni Roll. Ayon sa ating bida, habang patuloy nilang nilalabanan si Omega, ay patuloy itong lalakas at makaka-adapt sa kanilang mga galaw. Sinabi niya din na ilang minuto na lang ang itatagal ng kanyang abilidad at matapos nito mawawalan siya ng malay ng mga ilang oras. Si Roll ay napagtantong may limitasyon din ang kanyang lakas at ilang minuto na lang din ang natitira sa kanya, kaya naman tinanong niya si Kaito na kung ano na ang kanilang gagawin. Ang binata ay sinabi naman na babasahin niya ang mga pagkilos ni Roll at ni Omega. Kaya naman kailangan daw makinig ni Roll sa kanyang mga ipapagawa na ikinagulat niya naman. Si Kaito ay sinabi naman na kakayaning makasabay ni Roll dahil sa sapat naman daw ang combat instinct nito na ikinatuwa naman ni Roll dahil sa papuring natanggap niya kay Gungnir. Ang dalawa ay naghanda habang sinasabi ni Roll na malaki ang tiwala niya sa ating bida. Habang natatawa si Omega sa pinag-uusapan ng dalawa tungkol sa tiwala, siya naman ay bigla na lang tinanggal ang kanyang braso upang gawin itong kanyang sandata. Dahil sa ginagawang pagwasiwas ni Omega, siya naman ay nakagawa na naman ng makapal na usok sa paligid na muling sumira sa kakayahan ni Roll na makakita ng malinaw sa paligid.
Si Kaito ay sinabing yumuko si Roll, kaya naman nagawa nitong makaiwas sa ginawang pag-atake ng kalaban. Si Omega ay nagpatuloy sa pag-atake dahil isang tama lang daw ang kanyang kailangan para tapusin ang bawat isa sa kanila. Siya ay handa ng sumugod kay Omega, ngunit sinabi naman ni Kaito na hindi pa ito ang tamang oras para umatake. Habang naiiwasan niya ang mga pagsugod ni Omega, ito naman ay parang baliw na nakikipaglaban. Si Kaito ay ibinigay na ang signal para sumugod si Roll. Habang sila ay nasa makapal na usok, bigla namang lumitaw si Roll at nagawang makatama ng solidong suntok na nagpalipad naman kay Omega at ito ay muling nakatanggap ng malalang pinsala. Habang palapit ang dalawa, sila naman ay sinabing matatalo nila si Omega dahil papahirapan daw nila ito ng mas mabilis pa sa kanyang pag-regenerate. Si Omega ay ibinalik na ang kanyang braso habang sinasabi na hindi niya inasahan ang ginawa nilang dalawa. Bigla niya na namang binuksan ang kanyang katawan at kinuha ang isang ribs at ginawa ang fighting stance ni Kaito. Dahil sa nakakadiring ginawa ni Omega, isa daw talaga itong halimaw. Si Kaito ay sinabi namang maghiwalay sila habang umaatake na agad namang naintindihan ni Roll. Ang dalawa ay nagsimula ng kumilos habang si Omega naman ay nagpasyang tapusin muna si Roll. Si Kaito ay napansin na mas mabilis si Omega na makakatama, kaya naman sinabihan niyang umatras si Roll. Matapos makaiwas sa atake, si Kaito naman ay muling sumulpot sa likod ng kalaban na muli niya namang nahiwa. Sa pamamagitan ng gabay ni Kaito, muli niya namang nagawang makatama kay Omega. Dahil sa magandang combo ng dalawa, muli na naman nilang napabagsak si Omega. Ang kalaban ay natatawa na lang na naman dahil sa hindi daw nila siya magagawang matalo sa mga atake nilang mahina. Si Omega ay bigla na lang nagulat dahil sa hindi na nagagawang makasabay ng kanyang pag-regenerate. Habang sinasabi na tumigil muna ang dalawa, siya naman ay itinatago ang kanyang sandata. Si Kaito ay nakita ang balak gawin ni Omega, kaya naman muli niyang ginabayan si Roll para makaiwas ito sa atake. Ang ating bida ay muling nakatama ng solido, kaya naman muli nilang nagawang mapaulanan ng atake si Omega. Si Izumo ay natutuwa din namang makita ang magaling na combo ng dalawa. Habang inaalala ang mga nangyari sa laban, siya naman ay napansin na si Kaito ang gumagawa ng lahat at ginagabayan lamang si Roll sa laban. Matapos mapansin ang hindi pang taong kakayahan ni Kaito, siya naman ay napansin din ang dalang sandata ng binata. Matapos mapagtanto ang mga nangyayari, sinabi niya naman na hindi mananalo si Omega sa dalawa nilang kalaban. Dahil sa magandang kombinasyon na ipinapakita ng dalawa, si Omega naman ay wala nang magawa dahil hindi na makasabay ang kanyang paggaling. Si Kaito ay sinabi na ang kailangan na lang nilang gawin ay ang finishing blow para matapos na ang laban. Si Omega ay muli na namang natuwa dahil sa nakikita niya na daw ang totoong ugali ni Kaito na isang killer, na ikinagulat naman ng binata. Si Roll ay tinanong na kung sino nga daw ba talaga si Omega, kaya naman sinabi niyang ipinanganak siya sa mundong ito para pumatay dahil sa paraang ito lang daw siya nagkakaroon ng silbi. Wala na din daw siyang rason para mabuhay kung hindi siya makakapatay. Inalok niya na din na tapusin na siya ni Kaito dahil sa mas magaling naman daw itong killer kesa sa kanya. Si Roll ay napagtantong pinapatagal lang ni Omega ang usapan, kaya naman siya na daw ang tatapos sa kanya. Si Kaito ay bigla namang pinigilan si Roll dahil sa hindi daw nila papatayin si Omega, na ikinagulat niya namang marinig. Si Roll ay bigla namang nainis sa ating bida dahil kung hahayaan daw nilang mabuhay si Omega ay siguradong papatay daw ito ng maraming inosenteng tao. Ayon kay Kaito, isang tao daw si Omega at hindi lamang isang makina na ginawa para pumatay. Sinabi niya din na kapareho niya lang daw si Omega noon na sinanay para pumatay. Hindi din daw sagot ang pagpatay para makapagproteka ng mga mahalaga sa kanilang buhay. Habang patuloy si Kaito sa kanyang mahabang speech, si Omega naman ay nagsimulang magulat sa mga pinagsasabi ni Kaito. Habang natutuwa si Izumo sa napapanood, pinaalam naman ng isang lalaki na tuluyan ng bagsak si Omega at hindi na makalaban. Sinabi din ng lalaki na kailangan nilang makuha ang katawan ni Omega upang maayos ito. Munti tumanggi naman si Izumo at sinabing tapos na ang laro sa puntong ito dahil sa nagawa naman na daw nilang maitakas ang mga importanteng research sa lugar. Gamit ang pulang buton, ito naman ay pinindot na ni Izumo at sinabing papasabugin na nila buong gusali ng Avalon. Si Kaito ay nakaramdam ng hindi maganda, inalok niya na ding umalis si Roll dahil papasabugin na daw nila ang lugar na ito, na kanya namang ikinagulat. Hindi nagtagal nagsimula na ang pagguho sa paligid. Si Kaito ay tulala sa isang sulok, kaya naman agad na itong kinuha ni Roll para umalis. Si Kaito ay nagulat din na makita si Omega habang may sinasabi itong mga salita sa kanya. Habang nagpapatuloy ang malawakang pagguho, sila Reika naman ay nagtaka sa lindol na kanilang nararamdaman. Ang isang lalaki ay may nakitang matinding pag-init sa underground ng lugar, kaya naman hindi nagtagal ay sumabog na ang gusali. Ang dalaga ay wala na ding nagawa kundi ang isigaw ang pangalan ng partner niyang si Roll. Habang binabagsakan ng mga guho si Omega, siya naman ay muling naalala ang mga sinabi ni Kaito kanina.
Matapos dumating ng isang malaking tipak ng konkreto sa kanya, sila Kaito naman ay patuloy sa pagtakbo. Bigla na lang din niyang naramdaman na nawala na ang presensya ni Omega. Ngunit si Roll naman ay nagsimulang magalit sa kanya dahil kailangan daw nilang makasurvive lalo na si Kaito dahil ito ang kanilang pag-asa para mapabagsak ang Great Will. Na agad namang naintindihan ni Kaito at nagpatuloy na sa pagtakbo. Hindi nagtagal sila ay nakarating sa lugar na kung saan maraming pintuan. Habang nagtataka si Roll kung saan dadaan, bigla naman siyang tinawag ni Kaito at tuluyan ng pumili ng pintuan. Ayon sa ating bida, natatandaan niya ang kanilang dinaanan kanina na ikinatuwa naman ni Roll. Habang patuloy na tumatakbo, iniisip niya naman na tama ang sinabi ni Roll na kailangan niyang makasurvive dahil kailangan niya pa daw pabagsakin ang Great Will at lalo na ang protektahan si Uzuha. Hindi nagtagal na tagpuan na nila ang huling pintuan para tuluyan na silang makalabas, ngunit ito ay nakalak. Si Kaito ay nabigla dahil sa naghanda si Roll para patumbahin ang pintuan na kanya namang nagawa. Nagulat din si Kaito dahil sa kapal ng pintuan na sinira ni Roll. Napansin niya din na tuluyan ng naubusan ng epekto ang overdrive nito. Habang patuloy silang tumatakbo, nakita na din naman ni Kaito ang labas ng gusali. Mula sa lugar ni Reika siya naman ay hindi makapaniwala sa pagsabog na nangyari. Mula sa kawalan ay may nakita siya at ito ay ang dalawa na nagawang makasurvive sa pagsabog. Si Reika ay nag-alala para kay Roll, kaya naman sinabi ni Kaito na nawalan lamang daw ito ng malay dahil sa epekto ng overdrive. Ang dalaga ay natuwang makitang ligtas ang dalawa, matagumpay din daw ang kanilang misyon dahil sa nagawa nilang makuha ang data. Si Kaito ay masaya itong malaman, ngunit muli na naman siyang nawalan ng malay na ipinag-alala naman ni Reika. Hindi nagtagal sila ay paalis na sa lugar, habang ang dalaga naman ay nagtataka kung anong plinaplano ng Great Will sa pagpapasabog ng kanilang main research facility. Mula sa isang sulok ng guho, ang katawan ni Omega ay patuloy nagre-regen hanggang sa napatawa na naman siya habang binabanggit ang pangalan ni Kaito. Mula sa laboratorio ni Kuji, siya naman ay nahanap na din ang data ng Fenrir Sea. Napagtanto niya din na isang DNA ang nakapaloob sa data. Mula sa impormasyon na nakuha niya noon sa Avalon, ang Fenrir Sea daw ay isang individual na may special na mga abilidad. Napagtanto niya din na ang organisasyon ng Great Will ay sinusubukang gumawa ng God. Mula sa opisina ni Yajima, inireport na din naman ni Izumo na wasak na ang Avalon. Nagtagumpay din daw ang kanilang plano na ibigay ang parte ng data sa grupo ng Argos. Kinamusta din ni Yajima ang kanilang test subject, kaya naman sinabi din ni Izumo ang mga nasaksihan niya sa nangyaring laban. Mabilis daw ang paglakas nito sa gitna ng laban, ngunit ang ugali daw nito ay hindi magandang kombinasyon, na agad namang naintindihan ni Yajima. Si Izumo ay ipinakita din ang interesanteng nalaman niya sa kanilang kalaban. Ang una ay ang tungkol sa secret weapon ng Argos na may kakayahang makapagpalakas ng kanilang mga sundalo sa loob ng ilang minuto. Matapos makita ang eksena na pakikipaglaban ni Kaito, si Yajima naman ay agad may napansin. Si Izumo ay namangha naman kay Yajima dahil nakita agad nito ang kakaiba sa video. Ayon kay Izumo, nakumpirma na nilang si Kaito Fujiwara ang isang tauhan ng Argos. Sinabi niya din na perpekto ang pagkakatulad ng skills ni Kaito sa paghawak ng patalim kay Gungnir. Si Yajima ay sinabing dapat patay na si Toji, na sinang-ayunan naman ni Izumo, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay bigla na lang daw sumulpot si Kaito. Matapos nilang malaman ang pag-traidor ni Kuji, tinanong niya naman si Izumo na kung may traidor pa nga daw ba sa kanilang grupo. Ayon sa kanya, hindi siya sigurado, ngunit pwede daw nilang tanungin ang taong gumawa ng misyon na pagpatay kay Toji. Si Yajima ay sumang-ayon at sinabing dalhin ni Izumo si Hayate upang marinig ang kanyang paliwanag. Mula sa ibang lugar, nalipat ang eksena kay Hayate na inaayos ang kanyang pistol. Hindi nagtagal si Hayate ay dumating na sa lugar. Si Izumo ay sinabi na din na may gusto siyang itanong sa kanya. Si Hayate ay nagmamadali at may pupuntahan pa daw, kaya naman pinabilisan niya na si Izumo na sabihin ang gusto nitong sabihin. Si Yashima ay sinabi naman na tungkol ito sa pagpatay noon kay Toji. Tinanong niya kung nakasiguro nga daw ba si Hayate na namatay noon ang ating bida, na kanya namang sinang-ayunan na sigurado siya. Si Izumo ay muling ipinakita ang video footage ng laban nila Kaito at ipinakitang nakita nila ang sandata ni Toji sa binata. Si Hayate ay natuwa dahil pambihira daw ang makakita siya ng patay na muling nabuhay. Pinaalam din nila kay Hayate na kaibigan ito ng apo ni Akagi na si Uzuha. Pati si Akatsuki na nagsagawa para tapusin ang misyon ay bigla na lang din daw nawala. Tinanong din ni Izumo na kung may posibilidad niya daw ba na pinatakas ni Hayate si Toji. Siya ay seryosong sinabi naman na hindi niya akalain na paghihinalaan siya nila Izumo. Tinanong niya din na kung sa tingin niya daw ba talaga nila ay trinaydor niya sila. Si Izumo ay hindi naniniwalang traidor si Hayate, ngunit hindi niya daw maisip na papalpak sa misyon ang katulad ni Hayate. Napag-alaman din daw ni Izumo na matalik na magkaibigan ang dalawa noon. Si Hayate ay muling nagseryoso at sinabing pinatay niya si Gungnir ng walang alinlangan.
Binalaan niya din si Izumo na dapat maging handa ito sa mangyayari kung aakusahan siya nitong isang traidor. Habang nakangiti lang si Izumo, pinatigil naman na sila ni Yashima at sinabing gusto lang nila malaman ang totoo. Si Hayate ay sinabi naman na akala niyang tatapusin na nila siya, katulad ni Toji sa paghihinalang isa siyang traidor. Si Yashima ay may gustong ipagawa kay Hayate upang mawala ang hinala nila sa kanya, at ito ay ang pagpatay kay Kaito Fujiwara. Pinaalala din ni Yashima na kailangang dalhin ni Hayate ang bangkay ng binata sa kanilang harapan. Habang umaakyat si Hayate sa isang gusali, siya naman ay pabalik na din sa kanyang hideout. Matapos niyang maupo sa kanyang sopa, siya naman ay napansin si Akatsuki na pumasok nang hindi iniimbita. Si Akatsuki ay hindi din naman daw akalain na sa ganitong lugar na mamalagi si Hayate. Inakala ni Hayate na pinatay na daw ito ni Kaito, kaya naman nagtaka siya kung anong ginagawa nito dito. Si Akatsuki ay may tanong na gusto niyang masagot, at tinanong na kung ipinag-utos nga daw ba ni Odin ang pagpatay kay Toji. Dahil si Hayate ang gumawa ng misyon, siguradong alam daw nito ang sagot. Ang number 7 Lance na si Hayate ay hindi sinagot ang tanong, ngunit sinabi niya naman na si Odin lamang ang may kakayahang mabago ang kanilang mundo, habang sila naman daw ang magsisilbing mga kamay at paa ni Odin para sa pagbabagong ito. Pinaalala din ni Hayate na dapat pinatay na ni Akatsuki si Kaito. Dahil sa hindi ito sumunod na tapusin ang misyon, isa na daw itong traidor na kailangan niyang patayin. Mula sa nakaraan si Toji at si Hayate ay kasama si Odin sa rooftop ng gusali. Tinuruan niya din ang dalawa tungkol sa kanyang mga paniniwala. Habang natatakot ang batang si Toji sa taas ng lugar, si Hayate naman ay nag-enjoy sa view. Si Odin ay sinabi naman na normal lang ang matakot, ngunit hindi daw ito maganda kapag nakasanayan. Nagtaka din siya sa paulit-ulit na pagkakamali ng mga tao. Dahil sa napaka-advance na ng kanilang mundo, siya ay napansin naman na paulit-ulit lang ang pagkakamali ng mga tao at patuloy nagkakagulo. Habang patuloy niyang tinuturuan ang dalawang bata, siya naman ay sinabing kailangan mag-evolve ng mga tao upang matigil na ang kaguluhan sa mundo. Matapos magising ni Kaito, ang mga magulang niya naman ay natuwang gising na ang kanilang anak. Ayon kay Taro, nabalitaan niya daw kay Roll na nawalan ng malay si Kaito sa kanilang campsite, na sinang-ayunan din naman ito sa kanyang ginawang palusot. Ang ating bida ay humingi ng pasensya dahil napag-alala niya na naman ang kanyang mga magulang, napagtanto niya ding nawalan siya ng malay matapos ang misyon sa Avalon. Habang patuloy nag-aalala si Kyoko, si Taro naman ay positibo lamang at masayang ligtas ang kanyang anak. Pinaalala din nitong magsabi lang si Kaito sa kanila kung may problema ito, na sinang-ayunan na lang naman ni Kaito. Ilang sandali pa, nakaalis na ang mga magulang ni Kaito. Napansin ni Roll na napakabait ng mga magulang ng binata, na kanya namang sinang-ayunan. Nakonsensya din siya para sa mga magulang ni Kaito dahil sa paggamit ng katawan ng kanilang anak sa mga mapapanganib na misyon. Si Roll ay sinabi namang wala nang magagawa si Kaito dahil upang makapamuhay ito ng normal ay kailangan nilang pabagsakin ang Great Will. Ayon kay Roll, nasa hospital sila na pagmamay-ari ng Argos. Dahil sa malaking gulo na ginawa nila sa Avalon, siguradong alam na daw ng mga kalaban ang katauhan ni Kaito. Ang ating bida ay bigla na namang sumakit ang kanyang ulo, habang iniisip na kung ano nga daw ba talaga ang gustong mangyari ni Odin. Mula sa gusali kung nasaan ang hideout ni Hayate, ang mga tao naman ay nagsimulang magkagulo sa malakas na pagsabog. Habang natatawa si Hayate, siya naman ay namangha sa ginawa ni Akatsuki dahil muntikan na daw siyang mapatay nito. Ayon kay Hayate, nakatakas si Akatsuki, ngunit nakapag-iwan ito ng mensahe para kay Toji. Nagtaka din siya na kung bakit nga daw ba nagpapatuloy si Toji na kalabanin ang kagustuhan ni Odin. Pinangako din ni Hayate sa kanyang sarili na sisiguraduhin niya na ang pagpatay kay Toji sa pagkakataong ito. Hindi nagtagal si Hayate ay nangalap ng kanyang mga kasama. Si Yakushi na number 16 Lance, si Kashima na number 18, si Iwashimizu na number 23 at si Narita na number 25. Si Yakushi ay muling kinumpirma na kung ang binatang ito nga daw ba ang kanilang target na si Gungnir, na sinang-ayunan naman ni Hayate at sinabing pinag-uutos ito ni Odin. Matapos niyang maalala ang panghihinala ni Hashima sa kanya, siya naman ay sinabi na siguradong hindi na makakatakas si Gungnir sa pagkakataong ito. Mula sa kwarto ni Kaito, siya naman ay masakit na naman ang ulo matapos niyang magising. Siya ay napansin si Roll, habang ito naman ay sinabing napakasama ng itsura ng ating bida. Si Kaito ay sinabi naman na mukhang nasobrahan ang kanyang kakayahan dahil sa ginawa niyang pagbasa ng iniisip ng dalawang tao. Si Roll ay sinabi naman na wala munang kwenta si Kaito ng ilang araw. Ganon na din siya dahil sa hindi daw muna siya pwedeng gumamit ng overdrive ng ilang araw. Sinabi din ni Roll na ang lahat ng taong nasa hospital na ito ay tauhan ng Argos, pati na din ang mga pasyente, doktor at iba pa. Ayon sa ating bida, nagkaroon siya ng panaginip kasama si Odin at ang kanyang kaibigan, na ipinagtaka naman ni Roll at naalalang sinabi nito noon na 10 taon na simula noong huli niya itong nakita. Sinabi din ni Kaito na tumatayong ama si Odin para sa kanila.
Minsan strikto daw ito sa kanila ngunit minsan napakabait din daw nito. Si Roll ay hindi naniwalang mabait si Odin dahil sa balak daw nitong gumawa ng kaguluhan sa buong mundo. Muling sinabi ni Kaito na mabait ito sa kanila dahil sa iniidolo daw ito ng mga bata sa kanilang organisasyon. Si Roll ay sinabing mga assassin ang mga batang umiidolo kay Odin. Tinanong niya din ang tungkol sa kaibigan ni Kaito na lumitaw sa kanyang panaginip. Habang naiinis ang ating bida, sinabi niya namang magkaibigan na sila ni Hayate simula pa noong mga bata pa sila. Si Roll ay tila nalungkot naman dahil sa siguradong mahirap daw para sa ating bida na maging kalaban ang kanyang kinikilalang ama at kaibigan. Si Kaito ay nakaramdam na naman ng kakaiba dahil mukhang may mangyayari na naman daw na hindi maganda. Ang dalawa ay may napansin dahil sa biglaang pagdating ni Yuzuha para bumisita sa ating bida. Si Kaito ay nagulat sa pagdating ni Yuzuha at tinanong na kung bakit ito nandito. Ang dalaga ay sinabi namang nalaman niya ang balita sa mga magulang ni Kaito kaya naman agad siyang pumunta dito. Si Roll ay may napansin at ito ay si Kawai na inalok niyang lumabas muna. Sinabi niya din na huwag gagawa ng kalokohan ang dalawa habang nasa labas sila ni Kawai. Si Yuzuha ay bigla namang namula dahil wala naman daw mangyayari tulad ng iniisip ni Roll. Tinanong ni Kaito na kung bakit pumunta dito ang dalaga, kaya naman sinabi niyang nag-aalala ito sa kanya. Napansin ng dalaga na malubha ang mga pinsala ni Kaito kaya naman nagtangka siyang hawakan ito at tignan, ngunit hinampas naman palayo ito ni Kaito at sinabing umuwi na agad si Yuzuha. Ang dalawa ay napansin ang pangyayari, habang ang dalaga naman ay nagulat at nagtaka kung bakit galit si Kaito. Ang ating bida ay sinabing kakakidnap lang nito noong nakaraang linggo, kaya naman hindi daw dapat ito basta lumalabas para bisitahin siya ni Yuzuha. Ang dalaga ay sinabi naman na pupunta siya kahit saan niya gusto. At sa ngayon ay nag-aalala daw siya sa ating bida. Si Kaito ay sinabi namang hindi niya kailangan ng pag-aalala ni Yuzuha na ikinagulat naman ng dalaga na marinig. Muli niyang sinumitan si Yuzuha at sinabing umuwi na ito. Matapos niyang matigilan, siya naman ay naiintindihan na daw kung bakit galit si Kaito. Ayon sa kanya nagiging pabigat na siya sa ating bida dahil sa palagi na lang daw siya nitong sinasagip. Habang paalis si Yuzuha, sinabi niya namang hindi na siya babalik kahit kailan kay Kaito. Ang ating bida ay iniisip naman na tama lang ang ginawa niya dahil sa delikado daw sa ngayon ang magkasama sila ni Yuzuha. Matapos makaalis ng dalaga, nagtaka naman si Roll kung bakit ito ginawa ni Kaito sa kanyang girlfriend. Ayon sa kanya target siya sa ngayon ng Great Will, kaya naman kailangan niya daw ilayo ang mga taong mahalaga sa kanya. Sinabi niya din kay Roll na maglagay ng mga security ang Argos sa kanyang pamilya ganon na din kay Yuzuha na sinang-ayunan naman ni Roll. Habang umiiyak ng matindi ang dalaga, siya naman ay nag-umpisa ng targetin ng mga kalaban. Matapos makita ang pinanggalingang kwarto ng dalaga, nireport niya na din naman sa kanyang mga kasama kung saan nila matatagpuan si Kaito. Si Yakushi ay nagsimula ng kumilos, ganon na din si Kashima na excited ng lumaban, habang si Narita naman ay sa likod ng gusali daw dadaan. Nalaman niya din base sa mga naririnig niyang pagkilos ng mga tao sa loob na nasanay sa pakikipaglanan ang mga taong ito. Si Yakushi ay inihanda na ang kanyang sandata, at sinabing tawagan na nila si Hayate at umpisahan na ding ubusin ang kanilang mga kalaban. Si Kaito ay biglang naalerto gamit ang kanyang kakayahan. Tinanong din ni Roll na kung ayos nga lang daw ba ito. Habang patuloy niyang nararamdaman ang matinding killing intent ng apat na kalaban, sinabi niya naman kay Roll na malapit lang ang apat nilang mga kalaban na ikinagulat naman ni Roll na malaman. Delikado din daw ang nangyayaring ito dahil nasa loob pa daw ng gusali si Yuzuha. Dahil sa matinding panganib na kanyang naramdaman, bigla na lang dumugo ang kanyang opera sa ulo. Habang nasa biyahe si Hayate, pinaalam na din naman ni Iwashimazu na natagpuan na nila si Kaito. Nireport niya na din na kumilos na ang tatlo at pumasok sa hospital, habang siya naman daw ay nasa labas para magbigay suporta sa tatlo. Si Hayate ay ipinaalala naman sa kanila na mag-ingat silang mabuti dahil sa kahit nagbago daw ang itsura nito ay si Gungner pa rin ang kanilang kalaban. Matapos ang kanilang usapan, siya naman ay sinabing siya lang ang makakapatay sa ating bida. Si Kaito ay patuloy pa din na masakit ang ulo, kaya naman sinabihan niya si Roll na iligtas si Yuzuha, habang siya naman daw ay susunod na lang mamaya. Ito ay umalis na para puntahan ang dalaga at sinabing hihintayin niyang sumunod si Kaito. Habang pinipilit kumilos ng ating bida, iniisip niya naman na sana ligtas si Yuzuha. Mula sa lobby ng hospital, ang mga tao naman sa loob ay napansin ang pagdating ng dalawang assassin. Ang dalawa ay balak tapusin ang lahat sa loob ng hospital, kaya naman sinabi ni Yakushi na wala silang ititirang buhay sa tauhan ng mga Argos. Si Kashima ay napasigaw na lang din at sinabing bigyan siya ng mga kalaban ng magandang laban. Ang mga tauhan ng Argos ay naghanda para lumaban, ngunit bigla na lang natusok ang isa sa kanila at mabilis silang tinapos ni Yakushi. Habang bumabaril ang ibang tauhan, ang mga bala naman ay madali lamang sinasangga ni Kashima at pinatalsik ang mga ito gamit ang kanyang bakal na braso.
Ang ibang tauhan sa gusali ay nabalitaan na ang nangyayari, kaya naman naghanda na din ang mga ito, ngunit mabilis lang naman silang tinapos ni Narita pati na din ang parating na dalawang lalaki sa isang sulok. Habang nagkakagulo ang lahat sa harap ng hospital, siya naman daw ay tahimik na pupuntahan si Kaito para tapusin ito. Habang pinagmamasdan ni Iwashimizu ang dalaga, ito naman ay iniisip pa din ang mga sinabi ni Kaito sa kanya kanina. Si Kawai ay sinabi na malamang pagod lang si Kaito, kaya naman lutuan na lang daw ito ni Yuzuha ng paborito nitong adobo. Ang dalaga ay biglang nagulat sa mga putok ng baril na kanila namang ipinagtaka. Bigla na lang din dumating si Roll na agad naman itong nakilala ni Yuzuha na kasama ni Kaito kanina. Ayon kay Roll, may mga teroristang nakapasok sa gusaling ito, kaya naman kailangan nilang pumunta pa itaas ng gusali. Habang inaalok niya na ang dalawa na umalis, ang dalawang asasin naman ay agad na silang nahanap. Nagtaka si Kashima kung isa nga daw ba sa kanila si Kaito, habang si Yakushi naman ay sinabing iwan nila si Yuzuha sa kanila at may pag-asa pang mabuhay ang dalawa. Habang nagtataka ang dalaga na kung paano nalaman ng mga ito ang pangalan nila ni Kaito, bigla namang naghanda si Roll na lumaban at sinabing tumakbo na ang dalawa. Si Kashima ay natuwa na lang naman dahil sa balak ni Roll na labanan siya nito ng walang sandata. Habang pasugod ang kalaban, hindi naman makapaniwala si Roll sa laki ng kanyang kalaban. Dahil sa hindi siya pwedeng gumamit ng overdrive, nag-alala naman siya dahil sa tagal dumating ni Kaito. Napangiti na lang din siya habang iniisip na maghihintay para siya sa ating bida. Matapos niyang umatake sa kalaban, si Kaito naman ay pinipilit kumilos habang masakit pa din ang kanyang ulo. Matapos niyang maramdaman ang parating na atake sa kanya, bigla naman siyang yumuko para makaiwas. Si Narita ay hindi makapaniwalang nanghihina na si Gungnir, ngunit nandito daw siya dahil sa kautusan para tapusin ang ating bida. Si Kaito ay sinabi namang wala siyang oras kay Narita, kaya naman umalis na lang daw ito sa kanyang harapan. Ilang sandali pa, si Roll ay bumagsak na at nabali na din ang kanyang mga daliri. Habang tumatayo si Roll, natuwa naman si Kashima sa ipinapakitang tibay nito. Si Roll ay sinasabing mas malakas si Omega kay Kashima, ngunit mas malayong magaling daw ito sa martial arts. Napakatigas din daw ng mga gantlet ni Kashima na nagawang dumurog sa kanyang kamao. Si Yakushi ay sinabing tapusin na ni Kashima ang laban na kanya namang sinang-ayunan. Habang sinasakal niya si Roll, handa niya na din naman itong tapusin. Habang pinapatigil ng dalaga ang dambuhalang si Kashima, inireport naman ni Ishimizu na may kakaibang tao sa labas ng hospital. Hindi nagtagal biglang nag-crack ang salamin hanggang sa mabasag na lang ito. Nagtaka si Yakushi kung may sniper nga daw ba silang kalaban, ngunit agad niya namang napansin ang mga kakaibang mga bagay para sa kanya na bomba ni Akatsuki. Matapos sumabog ng berdeng bomba ni Akatsuki, ito naman ay gumawa ng makapal na usok sa lugar at gumawa ng matinding ingay na nagawang mabingi si Kashima. Bigla na lang din itong nasipa na nagpatilapon naman sa kanya. Mula sa makapal na usok, si Akatsuki ay pinuri si Hayate dahil sa magagaling daw ang mga pinili nitong mga kasama. Si Yuzuha ay nagtaka sa taong dumating, ganon na din ang dalawang asasin. Dahil sa kanilang pagtataka, siya naman ay sinabi na din na siya si Akatsuki, na ikinagulat naman ni Yakushi na kung ito nga daw ba talaga ang isa sa mga Divine Spear. Ayon kay Akatsuki, hindi niya daw hahayaan ang mga kalaban na tapusin ng mga ito ang mga kaibigan ni Kaito. Dahil sa makapal na usok sa paligid, si Iwashimizu ay pansamantalang hindi nakikita ang mga nangyayari. Si Yuzuha ay nakilala naman si Akatsuki dahil ito daw ang transfer student sa klase ni Kaito na si Amagasa. Natuwa din naman si Akatsuki dahil natandaan daw pala siya ni Yuzuha, sinabihan niya na din ito na tumakbo at mamaya na siya magpapaliwanag, siya na din daw ang bahalang magbantay kay Roll. Binalaan niya din ito na may sniper sa labas kaya naman mag-ingat daw ito sa mga bintana. Si Yuzuha ay nag-alala para kay Akatsuki, ngunit sinabi naman nitong huwag mag-alala ang dalaga sa kanya dahil sa malakas daw siya kahit hindi halata. Si Yuzuha ay biglang may napagtanto sa kanyang sarili at bigla na lang umalis at iniwan na si Kawai. Matapos nilang makitang tumatakas na si Yuzuha, nireport naman ito ni Yakushi kay Iwashimizu na papunta sa third floor ang dalaga na agad niya namang naintindihan. Si Kashima ay minaliit si Akatsuki dahil isa lang daw pala itong estudyante, ngunit si Yakushi ay binalaan ang kanyang kasama na hindi nila ito basta matatalo kung totoong si Akatsuki ng Divine Spear ang kanilang kalaban. Habang excited makatalo ni Kashima ng isang Divine Spear, sila naman ay nagpa siyang magtulungan para matalo ito. Ang kalaban ay tuluyan ng sumugod at nagpakawala ng maraming suntok na hindi naman tumatama, namangha din si Akatsuki dahil sa hindi gumana ang kanyang sipa kanina. Habang patuloy gumagawa ng paninira si Kashima sa paligid, sinabi niya namang napakahina ng sipa ni Akatsuki. Siya ay patuloy na umaatras nang bigla naman siyang matusok mula sa likod. Siya ay nagawang makaiwas sa mga atake ni Yakushi at naghanda na din para gamitin ang kanyang bomba. Matapos niya itong ibato, madali lang naman itong hiniwa ni Yakushi.
Mula sa likod ng isang bomba, bigla namang may lumitaw na isa pang bomba, na ikinagulat naman ni Yakushi. Matapos ang isang pitik ng daliri ni Akatsuki, sumabog na din naman ang pagmumuka ni Yakushi. Si Kashima ay inakalang makakatama siya ng suntok, ngunit may biglang lumitaw sa kanya, na nagpasabog din naman ng kanyang mukha. Matapos niyang himalang makasurvive, siya ay muling umatake ng malakas, ngunit hindi naman ito tumama. Si Akatsuki ay namamangha sa lakas ni Kashima, kaya naman naghanda siya para subukan kung gaano nga daw ba talaga ito kalakas. Ang dalawa ay bigay todo sa kanilang mga suntok, na gumawa naman ng malakas na pagsabog sa lugar. Si Kashima ay natuwa sa mga narinig niyang nabaling buto, ngunit hindi niya inaasahan na siya ang matatalo sa palitan ng suntok, kaya naman napasigaw na lamang siya matapos mabalian ng kamay. Habang naghihinalo na si Yakushi, si Kashima naman ay nagtaka kung saan nga daw bagawa ang braso ni Akatsuki. Siya ay sinabihan din ang dalawa na huwag na silang magbalak na tumakbo, na kanila namang ikinagulat. Ayon sa kanya, tinanggap ng mga kalaban ang misyon na pagpatay kay Gungnir, kaya naman dapat nakahanda na daw silang mamatay sa kanyang mga kamay. Mula sa ating bida, siya ay nagagawa pa din namang makasurvive sa mga ginagawang pag-atake ni Narita. Sinabi niya din na napakagaling umiwas ng mga atake ni Kaito. Napansin ni Narita na parang nababasa ni Kaito ang kanyang mga paggalaw, habang ang ating bida naman ay iniisip na kailangan niya ng makapunta kay Yuzuha. Siya ay wala na din daw pagpipilian kundi talunin ang kanyang kalaban, kahit wala na siya sa kondisyon. Bigla na lang nagulat si Narita, matapos niyang makaramdam ng killing intent sa ating bida. Si Kaito ay sumugod ng mabilis, ngunit para kay Narita ay malaking pagkakamali daw ito ni Gungnir. Matapos ang kanyang atake, siya naman ay nagulat dahil sa nagawang mahuli ni Kaito ang kanyang kadena. Hinila ni Kaito ang kanyang sandata, kaya naman naghanda siyang mag-counter-attack, na nagawa namang masangga ni Kaito, at nagawa siyang masuntok ng malakas. Habang paakyat si Yuzuha at Kawai, napansin naman ni Yuzuha ang malaking pagbabago kay Kaito na tila ibang tao na daw ito. Mukha din daw may kinasangkutang malaking gulo si Kaito, kaya naman pinalayo siya nito para hindi na siya madamay pa. Matapos niyang makita ang ating bida, agad niya naman itong tinawag. Bigla na lang din nagulat si Yuzuha, matapos niyang makita ang maraming dugo sa paligid. Si Kaito ay tuluyan ng lumingon, habang si Yuzuha naman ay nagulat at natakot sa kanyang nasaksihan.